Sa linggong ito, I was in my 10th week of pregnancy. Maraming nagbago nitong mga nakaraang linggo. Mas nakaramdam ako ng pagod, sumasakit ang ibabang bahagi ng likod ko, habang lumalawak ang katawan ko, habang lumalaki ang baby, at maraming amoy ang nakakairita sa akin. Gayun din, nagsusuka ako ng ilan sa aking mga pagkain. Araw-araw ay ginagawan ako ni Thalia ng magaan na pagkain, para sa araw na ito ay hindi ako masusuka, at kadalasan ay gumagana ito. Ang ilang mga araw ay pinakamasama at mas nakakapagod. Buti na lang sa opisina ko, may banyo kami sa floor namin na kami lang ni Neri ang gumagamit, at mabilis akong tumakbo roon para sumuka. Tulad ngayon, nakaluhod ako malapit sa inidoro, nagsusuka ng lunch. Sa bawat pagsusuka ko, nararamdaman ko ang alon ng pagod na bumabalot sa akin. Pinunasan ko ang banyo bago pumunta sa lababo para maghugas ng bibig. Nang matapos ako ay lumabas na ako. Hey, okay ka lang? Nag-aalalang tanong ni Neri. Napabuntong hininga ako. Oo, medyo pagod lang. Gusto mo kuhanan kita ng juice? Tanong niya at napaisip ako. Siguro ang isang little sweet ay maaaring magbigay sa akin ng kaunting enerhiya. Yes please, tumango siya. Bumalik ako sa opisina ko at umupo sa upuan ko, nakasandal sa likod. Parang hindi komportable ang upuan. Pumikit ako ng ilang minuto. Mukhang nakatulog na ako nang niyugyug ni Neri ang braso ko para magising ako. Umuwi ka na at magpahinga. At saka, wala tayong meeting ngayong gabi, sinabi niya. Okay, uuwi na ako. Sumang-ayon ako. Inabot niya sa akin ang tasa ng fresh mango juice at humigop ako. Sarap sa pakiramdam ang sweetness at freshness. Tinawagan ko si Alfred at sinabing sunduin niya ako. Sinuot ko ang mahabang coat ko habang naglalakad palabas ng building. Dahil hindi nagpapakita ang bukol ko, walang nakakaalam sa opisina na buntis ako at gusto kong manatili sa ganitong paraan. Lumaki ang bukol ko. Sa tuwing tinitingnan ko ang sarili ko sa salamin sa bahay, nakabra at underwear lang, nakikita ko ang maliit na bukol na namumuo. Gayunpaman, kapag nagsuot ako ng full outfit clothes, I look like my normal self. Hey, bati sa akin ni Alfred. Hey, hindi maganda ang pakiramdam, tanong niya at umiling ako ng no. Umuwi na tayo. Umupo na ako sa kotse at umuwi na kami. Maya-maya ay nakarating na kami at pumasok na ako sa loob. Si Thalia ay nasa tabi ng couch na nagva-vacuum ng rug, pinahinto niya ang makina at lumingon sa akin. Umuwi ka ng maaga ngayon. Nag-aalalang sabi niya. Oo, nagsusuka ako ng lunch, at pagod na pagod ako, wika ko. Oh, magpahinga ka na, at kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Sabi niya at tumango naman ako. Umakyat ako sa taas at tinanggal ang coat ko. Nagpalit ako ng malambot na pares ng puting crop top at pink na short, ang material ng mga damit ay parang malambot na kumot at ito ay komportable. Humiga ako sa kama at napabuntong hininga nang tumama ang likod ko sa malambot na mattress, kasabay ng pagtama ng ulo ko sa malambot na unan. Hinila ko ang kumot sa bewang ko bago pumikit at hinayaang makatulog. Sa kabilang banda, si Sebastian. Bago umuwi, dumaan muna ako sa isa sa mga bakery at kumuha ng mga donut para kay Katrina. Ang mga nakaraang araw ay mahirap at nakakapagod para sa kanya, sana ang mga donut na ito ay makapagpaganda ng kanyang gabi. Pumasok ako sa loob ng bahay na may hawak na box. Nasa tabi ng kusina si Thalia, naghahanda ng kung ano. Hey, bati ko sa kanya. Tumingala siya. Oh hey, kamusta siya? Tanong ko habang inilalagay ang box sa counter. Umuwi siya ng maaga na may sakit at pagod. Mula noon ay natutulog na siya. Sumagot siya. Oh, I'll check on her, sabi ko at tumango siya. Umakyat ako sa taas, at dahan-dahang binuksan ang pinto. Napatingin ako sa kama, at doon siya natutulog ng mahimbing sa mga unan, habang nakabalot ang katawan niya sa kumot. Tahimik akong pumunta sa banyo, naligo at nagpalit ng damit. Sinuot ko ang gray na sweatpants at puting t-shirt bago humiga sa kama. Bahagya kong niyugyug ang balikat niya para magising siya. Gumalaw siya at tumalikod. Yumuko ako at hinalikan siya sa pisngi. Hey, mahinang sabi niya habang bahagyang umiti sa akin. Hey, kamusta ka na? Itinanong ko. I'm better now. I needed that sleep, sumagot siya. How about you eat something? I suggested. Okay, pagsang-ayon niya. Sa kabilang banda, si Katrina. Bumangon ako sa kama at nagsuot ng cardigan. Naglakad na kaming dalawa pababa. Si Thalia ay nag-aayos ng mesa, habang si Alfred ay nasa tabi ng mesa kausap siya. Hey, umupo ako sa usual seat ko, at tumabi sa akin si Sebastian.
I made you a smoothie fruit bowl, sabi ni Thalia sabay lagay ng bowl sa harap ko. It smells good, komento ni Sebastian. Let's pray na hindi ako magsuka. Salamat, kinuha ko ang kutsara ko at tinikman ito. Masarap ito at hindi ako nasuya sa lasa. Maya-maya ay nagsimula na kaming lahat kumain ng aming hapunan. Mabilis kong tinapos ang pagkain ko dahil sa gutom. Nang matapos ako, tumayo si Sebastian at kumuha ng kung ano sa counter. Bumalik siya at inilagay iyon sa harapan ko. Napabuntong hininga ko, oh my God. All yours, just keep one for me, sabi ni Sebastian na ikinatawa namin. Sure, which one? Tinanong ko siya, yung plain lazy, sumagot siya. Kinuha ko ang cookies donut at kumagat. Sumandal ako sa upuan ko, nag-enjoy. Napansin mo ba na gusto mo ng matamis na pagkain? Biglang sinabi ni Thalia. Now that she was mentioning it, she was right. Hindi ako nagsuka ng juice sa opisina ko, hindi ko naisuka ang smoothie fruit bowl, at ganoon din ang donut na ito. Yeah, tumango ako, wala ka bang ibang cravings? Tanong sa akin ni Sebastian at umiling ako ng no. Not right now, dagdag ko. Nang matapos kaming kumain, naglakad kami ni Sebastian papunta sa pool at umupo sa gilid, ang mga paa namin ay nasa tubig. Ipinatong ko ang ulo ko sa balikat niya, habang nakaupo kami, nag-uusap tungkol sa mga casual na bagay. Lumipas ang oras sa isang kisap mata. For Christmas, inimbitahan kami ni Leo para sa isang Christmas dinner. Inimbitahan din niya sina Thalia, Alfred, Carter, Neri, Adam at Alicia. Pagkatapos ng hapunan, nagpalipas kami ng gabi, humihigop ng mainit na tsokolate habang nanunood ng Christmas movie sa kanyang likod bahay. Kanya-kanya kaming kumot habang naging komportable kami sa aming partner. Maging sina Carter at Neri ay naging komportable. For New Year, pareho kaming nag-overtime ni Sebastian at nakauwi bandang alas 11:30 ng gabi. Nagpalit kami ng mga pajama, lumabas at naghintay ng countdown. Bumili si Alfred ng mga paputok at sinindihan niya ang lahat sa dulo. Hinalikan ako ni Sebastian bago pumunta sa tiyan ko at hinalikan ang little munchkin namin. Bandang 12:25 AM, natulog na kami. Well, I did. Hinatak ako ni Sebastian sa kama, hinalikan ako ng good night at goodbye. Pagsapit ng 12:45 AM, nasa private jet na siya, lumilipad papuntang LA para sa isang mafia work. Sumama sa kanya sina Adam at Carter. Ikatlo ng Pebrero. Ngayon ang aming first wedding anniversary, at ako ay 18 linggong buntis. Kaninang umaga pagkagising ko, sinabihan ako ni Sebastian na manatili sa bahay at maghanda ng 10 AM. Nasa bahay na rin siya, pero busy siya sa pakikipag-usap sa phone niya sa mahinang boses. Nagbihis ako, nag-light makeup at kinulot ang buhok ko sa dulo. Dahil skin-fitted ang damit na pinili ko, mas pinalaki nito ang tiyan ko. Hindi sa isip ko. Lumabas ako ng banyo at nakita ko si Sebastian sa tabi ng kama. Dumapo ang mga mata niya sa akin, at binigyan niya ako ng matamis na ngiti. Ngumiti ako pabalik. Ibinaba niya ang tawag bago nilagay ang phone niya sa bulsa. Ready to go, love? Tanong niya, at tumango naman ako. Where are we going? Tanong ko. We'll have lunch, then I have a surprise for you. Sagot niya na ikinakuryos ko. A surprise? Ulit ko at tumango naman siya. Gusto ko ang tunog nito, iniisip ko kung ano ang surprise. Kinuha ko ang bag ko bago bumaba sa kotse. Hinatid niya kami sa unang restaurant na parang 35 minutes ang layo sa bahay namin. Bumaba kami ng sasakyan at pumasok sa loob ng building kung saan kailangan naming sumakay ng elevator para pumunta sa restaurant. Yes, ito ay isang roof restaurant. Bumukas ang pinto ng elevator at napatingin ako sa paligid. Naglakad si Sebastian papunta sa main counter, kung saan sinabi sa amin ng waitress kung saan ang mga table namin. Pumunta kami sa table sa gilid at umupo. Inabot niya sa amin ang menu namin bago umalis. I'm happy that she was polite and respectful, hindi tumitingin sa lalaki ko. Ano ang gusto mong kainin? Tanong sa akin ni Sebastian. The mozzarella chicken sounds good, komento ko habang nakatingin sa menu card. Sounds good rin ng chicken strips. Idinagdag niya. Let's take both, sabay naming sabi at tumawa. Tinawag niya ang waiter at nag-order ng pagkain namin. Kumuha din siya ng fruit yogurt at mango juice para sa aming dalawa. So, mind tell me more about the surprise? Tinanong ko siya. Napaisip siya. Please, nagpout ako.
All I can say it's pink and white, maikli niyang sabi, kaya napakunot ang aking mga kilay. Pink at white, ano ang maaaring maging pink at white? Sa totoo lang, maraming bagay. Ngayon mas na-curious ako, sabi ko at tumawa siya. Sorry love, pero wala akong ibang masabi. Ngumiti siya. Inabot niya ang kamay ko, at hinalikan iyon. I still can't believe that it's been a year since we've been together, and today is our first wedding anniversary and our first date. Tumawa siya sa dulo, napangiti ako. That's true. And I'm carrying our first little munchkin, dagdag ko. A lot of first, komento niya. Lumapit sa amin ang waiter, dala ang aming pagkain, at inilagay ang lahat sa mesa. Nagpasalamat kami sa kanya, bago nagsimulang kumain. Pagkatapos ng lunch, nagstay muna kami ng ilang minuto bago kami tumayo, at pumunta para magbayad, si Sebastian ang nagbayad. Saka kami bumalik sa sasakyan. 20 minutong nagmaneho si Sebastian mula sa restaurant, at huminto sa isang florist shop. That's our stop, sinabi niya sa akin. Here. Bumaba kaming dalawa sa sasakyan, at inabot niya ang braso niya sa bewang ko habang naglalakad kami papasok. Pagkapasok namin, may babaeng lumapit sa amin. Yes, magalang na tanong niya, Mr. and Mrs. Alvaro, sagot ni Sebastian. Oh, right, it's ready, sabi niya bago inabot kay Sebastian ang isang susi at blindfold. Kumarap siya sa akin, love, you'll have to trust me here. Okay, sang-ayon ko, alam kong mapagkakatiwalaan ko siya. Nilagyan niya ng blindfold ang mata ko at itinali sa likod. I'm going to pick you up, para mas madaling makarating doon, narinig kong sabi niya. Bago pa ako makapagsalita, naramdaman ko na lang ang pagangat ko. Pinulupot ko ang braso ko sa leeg niya, napahawak ako ng mahigpit. Naramdaman kong nagsimula na siyang maglakad at makalipas ang 5 minuto, huminto siya. Pinatayo niya ulit ako, bago binuksan ang pinto. Take a few steps, ginawa ko. Gumawa ako ng ilang steps bago niya ako pigilan. Naramdaman kong kinalas niya ang blindfold, at nang tanggalin niya iyon ay iminulat ko ang aking mga mata. Napabuntong hininga ako, that's so pretty. Naramdaman ko ang mga kamay niya sa balikat ko. Let's walk in the middle. Tumango ako bago naglakad forward. Itinaas ko ang aking kamay at hinawakan ang mga nakalawit na bulaklak at mga kristal. Huminto ako sa gitna, at tumingin sa paligid. I love it, sabi ko kay Sebastian. I'm glad you do. Naglakad siya palapit sa akin at hinawakan ang mga kamay ko, bago ako tinignan sa mga mata. Our wedding day wasn't a good day. Wala itong magandang alaala, naalala kong nakaramdam ako ng inis at galit at umaksyon akong isang asshole sa iyo sa loob ng isang buwan. Unfortunately, ang mga nakakatakot na sandali ay hindi malilimutan. Nagulat ako nang lumuhod siya, Katrina, will you remarry me? However, this time, our close friends and close family members will be with us, and our baby. Yes, tumango ako. Naramdaman kong tumulo ang isa sa mga luha ko, pilit kong pinipigilan ang natitira, pero hindi ko magawa. Tumayo siya at yumuko para ilapat ang labi niya sa labi ko. I kissed him back with the same force and passion. Sa huli ay humiwalay kami. I love you, sabi ko sa kanya. I love you too, hinalikan niya ako sa labi. And you, yumuko siya at hinalikan ang tiyan ko. Ngumiti ako, gusto mo bang humiga at tumingala sandali sa mga bulaklak? Mungkahi ni Sebastian. Oo, pareho kaming humiga sa mga petals, pinagsalikop ang aming mga daliri, bago tumingala sa mga decorations. I love today. Ngayong araw na ito ay napagdesisyonan namin ni Neri, na pumunta sa mall sa lunch break namin, para mag-shopping. I was 25th weeks pregnant, at ang aking tiyan ay mabilis na lumabas, wala na sa aking mga damit ang kasya sa akin. Kaninang umaga nang pumasok ako sa building ng aking opisina, lahat ay nag-double take nang makita nila ang aking tiyan. All these days, nakakot ako at walang nakapansin na buntis ako. Ngayon ay nakasuot ako ng long-fitted dress, at hindi ko ito maitago. Isa pa, hindi na ako masyadong nagsusuka ngayon. Noong nakaraang linggo when I was 25th week, naramdaman kong gumalaw ang baby sa unang pagkakataon. It was overwhelming. Noong tanghali na, bumaba na kami ni Neri. Muli, maraming ulo ang lumingon sa akin. Nakatanggap pa ako ng ilang congratulations sa aking paglabas, at nagpasalamat ako sa kanila. Sumakay kami sa kotse ni Neri, papunta sa mall. Pagdating namin, pumasok kami sa unang shop para sa maternity clothes.
Bumili ako ng ilang dress, ilang leggings at ilang comfy shoes bago kami lumabas. Bumili si Neri ng heels, at naglakad ako palabas, at nag-window shopping habang hinihintay ko siya. Tumunog ang phone ko, at inabot ko ito sa bag ko. Napatingin ako sa screen at si Sebastian pala. "Hey husband," bati ko sa kanya. Ngumisi siya. "Hey love, what's up?" "Well, I just finished my meeting and I'm heading home. How's your shopping going?" tanong niya. "So far so good. I have a few shopping bags in my hand and right now I'm window shopping while Neri is trying some heels." Sumagot ako. "That's good, pero kumain ka na ba?" tanong niya. "Oops, not yet," napatigil ako. Narinig ko siyang bumuntong hininga. "You do remember you have to take your medicines on time, right? And right now, you are 15 minutes late," sambit niya. Alam ko, kakain na kami kapag tapos na si Neri, paninigurado ko sa kanya. "Okay, sige, uuwi na ako. See you later, I love you," sinabi niya. "See you later, love you too." Pareho kaming nag-hang up at nagpatuloy ako sa aking window shopping. Makalipas ang ilang minuto, sumama na sa akin si Neri, at pumunta kaming dalawa sa food court kung saan kami nag-lunch. I took my vitamins pills, drank some freshly pressed juice and we went back to shopping. Napunta ako sa isang baby store, at nagtitingin ako ng ilang neutral na kulay na damit, pacifier at socks. Napagpasyahan namin ni Sebastian na hindi kami magkakaroon ng baby gender reveal, dahil gusto naming maghintay hanggang siya ay ipanganak, para malaman. Pero mag-baby shower kami. Maging ang nursery ay magiging neutral na kulay. Napakaliit nito, natulala na sabi ni Neri, habang kumukuha ng ilang kulay asol na socks. Nilagay niya ito sa palad niya at ngumisi. "Having baby fever?" tanong ko sa kanya, at tumango naman siya. "How can you not?" Lumabas na kami ng store, at pumunta sa parking lot. She drove back to our office and on my way there, I texted Alfred to come to pick me. Dahil nasa tabi na siya ng fish store at bumibili ng fish food, nakarating muna siya sa opisina bago kami umuwi. "I'll see you tomorrow," sabi ni Neri, at tumango ako. Naglakad ako papunta kay Alfred, at tinulungan niya ako sa mga shopping bag. Umupo ako at hinatid niya kami pauwi. Nang makarating kami, kinuha ko ang mga bag at umakyat sa taas. Wala si Thalia, kaya hula ko nasa guest house siya. Pumasok ako sa kwarto namin, at dumapo ang mga mata ko sa hubad na likod ni Sebastian, habang nakahiga siya sa tiyan, nakataas ang magkabilang braso, sa ilalim ng mga unan. Tahimik akong naglakad papunta sa closet, ibinaba ang lahat ng bag, kinuha ang komportableng damit bago pumunta sa banyo para maligo. Nang matapos ako, pumunta ako sa kama sa gilid ni Sebastian. Ang kumot ay nasa kanyang puwitan, kitang-kita ang upper sem ng kanyang gray na sweatpants. Medyo magkatugma kami. Humiga ako sa kama, at sumandal sa likod niya. Sa kabilang banda, si Sebastian. Pagkatapos kumain ng lunch kasama si Thalia, umupo ako at natapos ang ilang mga gawa sa aking laptop. Inabot ako ng ilang oras pero nagawa ko. Nang matapos ako, pumunta ako sa kama para ipahinga ang aking mga mata at katawan. Nakatulog nga ako pero nagising ako nang marinig kong bumukas ang pinto ng banyo. Napapikit ako nang bigla akong nakaramdam ng pressure sa puweten ko. "Natutulog ka ba?" narinig kong tanong ng mahinang boses. One thing na napansin ko sa kanya, she hates it when I am at her. "I need a clear answer please," dagdag niya. Babe, angal niya. Ramdam ko ang pagtakbo ng palad niya sa likod ko pataas baba. Kinilig ako nang himas-himas niya ang tagiliran ko, dahan-dahan gamit ang mga daliri niya. "Husband, kailangan ko ang iyong atensyon at pagmamahal," sambit niya. Tumawa ako, "You do." Tumalikod ako, at inangat niya ang sarili niya ng ilang segundo bago niya muling yumakap sa bewang ko. Nakahawak ang kamay ko sa bewang niya, nakangiti sa kanya. "I do," sambit niya. Bahagya ko siyang hinila papunta sa akin, at ilang beses siyang sumandal para halikan ang labi ko. Inabot ko ang ilalim ng shirt niya, para kuskusin ang ibabang likod niya, at nagpakawala siya ng ilang halinghing, bago isinandal ang ulo niya sa ilalim ng leeg ko. "That feels good," nagkomento siya. Hinalikan ko ang tuktok ng ulo niya. Ginalaw-galaw ko ang isang kamay ko, at hinimas ang tiyan niya. "Kumusta naman ang ating little munchkin ngayon?" "Parang isang maliit na anghel," sagot niya.
Habang hinihimas ko ang kanyang tiyan, naramdaman kong gumalaw ang aming little munchkin, kaya napangiti ako. At kumusta ang pakiramdam mo? Itinanong ko. Medyo pagod sa pamimili pero ayos lang, medyo gutom na rin ako. Inamin niya. Anong gusto mong kainin? Tanong ko. Avocado chicken salad, sumagot siya. I'll ask Talia to make some, sabi ko at tumango siya. Lumapit ako sa table at kinuha ang phone ko bago nag-text kay Talia. Sumagot siya ng okay, at ibinalik ko ang aking telepono sa mesa, ibinigay kay Katrina ang lahat ng atensyon at pagmamahal na gusto niya. Sa kabilang banda, si Katrina. 27th weeks. Tulad ng araw-araw, pumupunta ako sa opisina at sinimulan ang aking pang-araw-araw na gawain. Bandang tanghali, nang kami ni Neri ay nagla-lunch sa aking cabin, nagulat kami nang tumunog ang emergency alarm sa buong building. What's that? Tumayo si Neri na nagpapanik. Nagkibit balikat ako, I don't know. Baka sunog. Tumayo ako at kinuha ang phone ko. Pareho kaming naglakad papunta sa elevator at pinindot ang main floor button. Kakaibang walang laman ang elevator at parang walang nagmamadaling lumabas. Ngunit noon ay lunchtime at kadalasan, kalahati ng mga empleyado ay lumalabas upang kumain. Bumukas ang pinto at sabay kaming lumabas ni Neri. Gayunpaman, pareho kaming napahinto, natigilan, nanlaki ang mga mata, nang makita namin si Jason na nakatayo sa tabi ng mga walang malay na security guys na may hawak na baril. Shit! Pareho silang nakahiga sa kanilang dugo, habang nakatitig sa kanila si Jason. Marami sa mga empleyado na nagtatrabaho sa main floor ay nasa tabi ng mga mesang nagtatago para sa kanilang mahal na buhay. Biglang inangat ni Jason ang ulo niya, at nakita ko ang isang psychotic na ngiti sa labi niya, habang nakatitig sa akin. Iba talaga ang itsura niya, mahaba at magulo ang balbas, may kaunting pasa sa mukha, namamaga ang labi at punit-punit ang damit sa ilang lugar. Come on, let's go home, sinabi niya sa akin. Ha? Aalisin ko rin to, huwag kang mag-alala, sabi niya sabay turo sa tiyan ko. I instinctively put my both hands on my belly protectively. Jason, you. No, sabi ko uwi na tayo. Kaya tara na, sabi niya ng ilang hakbang pasulong, habang kami ni Neri ay nodded na papabalik sa elevator. Huwag kang tumakbo Katrina, kukunin kita sa anumang mangyari ngayon. Ngumiti siya ng nakakatakot. Biglang bumangon ang isa sa mga lalaking nagtatago sa likod ng mesa, at humarap kay Jason sa ground. Takbo, sigaw niya na nakatingin sa amin, habang hawak niya si Jason. Natigilan ako, ayaw gumalaw ng mga paa ko. Matalino si Neri sa pagpindot ng multiple buttons ng elevator, para walang malinaw na clue si Jason kung saan kami nagpunta. Hindi tayo makakapunta sa floor natin, mabilis niya tayong hahanapin, sabi ni Neri, sabay tingin sa akin. Marami pang kwartong pinagtatagwan sa third floor, sabi ko kay Neri. You better call your husband this time, sabi ni Neri at nataranta akong tumango. Bumukas ang pinto sa ikatlong palapag at tumakbo kami palabas, papunta sa gitnang opisina. Walang laman ang palapag na ito dahil lahat ay nasa labas. Umupo kaming dalawa sa sahig malapit sa table, nagtatago. Kinuha ko ang phone ko at dinial ang number ni Sebastian. 5 beses akong sumubok pero hindi niya sinagot. Ano? Tanong ni Neri. Hindi siya sumasagot, sagot ko. Subukan mo si Carter o si Adam, dapat kasama siya, dagdag pa ni Neri. Tama siya, I dial Carter's number and after 3 ring, sinagot niya. Nakahinga ako ng maluwag. Sa kabilang banda, si Carter. Pareho kami ni Sebastian sa opisina ng lalaking ito habang nagre-request siya ng meeting. Napansin ito ni Sebastian na medyo kakaiba, ngunit tinanggap ito. Naramdaman kong nag-vibrate ang phone ko, kaya kinuha ko ito. Pinagsalubong ko ang kilay ko. Katrina. Bakit niya ako tatawagan? Napatingin ako kay Sebastian na busy sa kausap. I excused myself, at naglakad papunta sa pinto habang sinasagot ko. Hey, sabi ko habang sumasagot. Thanks God, narinig kong nakahinga siya ng maluwag. Kumunot ang noo ko. Everything's okay. No, I tried to call Sebastian pero hindi siya sumasagot. Sabi niya. Yeah, nasa meeting siya. Naka-silent yata ang phone niya. Sinabi ko sa kanya. Well, nasa panganib kami. Ano?
Nasa opisina si Jason na may dalang baril at pinatay niya ang mga security guys. Ngayon sinusubukan niya akong makuha at sinabi niya na papatayin niya ang baby ko. Narinig ko ang takot sa boses niya habang nagsasalita siya. Nag-iisa ka ba? Tanong ko. No, pareho kami ni Neri sa third floor, nagtatago sa gitnang opisina. Sumagot siya. Good, stay there, parating na kami. Ibinaba ko ang tawag bago sumugod kay Sebastian. Tumingala siya sa akin na may nagtatanong na tingin. I need to talk to you, maring sabi ko sa kanya. Tumango siya bago siya nagdahilan. This time lumabas na kami at isinara ang pinto sa likod namin. Tumawag sa akin si Katrina, nasa panganib siya. Nasa opisina niya si Jason, may dalang baril. Pinatay niya ang mga security guys at ngayon ay hinahanap niya si Katrina at nagbanta siyang papatayin ang iyong anak. Parehong nasa third floor na nagtatago sina Neri at Katrina. Ipinaliwanag ko sa kanya ang lahat. Hinayaan niyang magbabad ang lahat at nakita ko ang pagbabago ng ekspresyon niya. Siya ay asar, galit, at handa nang patayin si Jason ng tuluyan. Mamamatay ang bastard na ito ngayon, sinabi niya. Naglakad na kaming dalawa papunta sa main door nang hinarang kami ng mga lalaki. Sorry, hindi ka makakaalis. May utos kaming pigilan ka, sabi ng security guy sa amin. Nagkatinginan kaming dalawa ni Sebastian. Bakit? Malamig na boses ni Sebastian ang umalangaw sa silid. Kakampi namin si Jason. Lumingon kami at nakita namin ang lalaking nag-invite sa amin dito. Ito ay isang plano at isang bitag upang ilayo si Sebastian mula kay Katrina. At sa tingin mo ay magandang ideya ang pag-atake sa asawa ko? Tanong ni Sebastian, ang malamig na tingin sa kanya. Siya ang nagbabayad sa amin upang magkaroon ng kanyang likod at gagawin namin. Nagkibit balikat ang lalaki. Oh boy, ito ay magiging masama. Do you have any idea how you messed up? Napangiti ako. I messed up. You both are done. There are 20 guys ready to kill you at kayong dalawa lang. Ngumisi siya. Huwag kailanman hamunan ang isang asar na pinuno ng mafia o atakihin ang kanyang asawa o ang pinakamasama ang kanyang buntis na asawa. Sa tingin mo nakuha ko ang titulo at posisyon na ito sa pamamagitan ng paghawak ng madali, simpleng laban. Sa tingin mo talaga ay mag-atras ako at ibibigay ang 20 sa iyong mga tuta, handang kumagat. Turo ni Sebastian bago tumawa ng walang tawa. 1. Ginulo mo ang pagiging kakampi ni Jason. 2. Ang lakas ng loob mong salakayin ang asawa ko habang kasama ako dito at 3. Buntis siya. Isang scratch sa kanya, at ang buong barkada mo o kung ano ka pa, maglalaho sa ibabaw. Sabi ni Sebastian. Along with Jason, dagdag ko. Attack. Sa kabilang banda, si Katrina. 15 minuto na ang nakalipas, at tahimik. Lalo akong natakot at nababalisa habang tumatagal. Parang hinihintay ng isip ko na lumabas ng elevator si Jason para saktan ako o ang baby ko. Nanatili ang aking mga kamay sa aking tiyan. Niyakap ako ni Neri sa isang nakakaaliw na yakap, ngunit hindi ito gumagana dahil wala sa kapayapaan ang isip ko. Pareho naming narinig ang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto ng elevator habang umalingaw ito sa paligid. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko at napahawak ako sa braso ni Neri. Alam kong nandito ka, umalingaw ang boses niya. Lumabas ka na at walang masasaktan, idinagdag niya. Naririnig namin ang mga yabag niya habang papalapit siya sa amin. Binuksan niya ang iba pang pinto, kaya napatalon kami sa gulat. Nawawala na ako ng pasensya. Galit na sambit niya. Pinahirapan ako ng asawa mo araw at gabi pagkatapos ng charity party. Tumakas ako at kinailangan ng daddy ko na tumawag ng iba't ibang doktor para alagaan ang wasak kong katawan. You are going to be my sweet revenge for your dear husband. He will lose his wife to me and especially that thing inside of you. That thing that represents your lovey-dovey actions. Malakas siyang nagsalita. Labas. Pareho kaming napatalon ni Neri sa gulat nang buksan niya ang pinto ng cabin na pinagtataguan namin. Tahimik lang kaming dalawa habang nakayakap sa isa't isa. Ito ang pinakamalakas na katahimikan na naranasan ko. Pagkalipas ng 5 minuto, sa wakas ay narinig namin ang kanyang mga yabag na papalayo habang naglalakad siya sa likod ng 3 palapag. Kung makakasakay tayo sa elevator at makapunta sa main floor, itataboy kita dito, bulong ni Neri. Delikado yan. Ngunit ang pananatili dito ay magiging mas mapanganib.
Nasa huling cabin siya ngayon sa likod, inihagis ang mga mesa at upuan sa paligid. Pareho kaming may time advantage at may distance advantage sa kanya. Tumango ako kay Neri at tumayo na kaming dalawa, handang tumakbo. Tahimik kaming lumayo sa pinto ng cabin bago nagmamadaling pumunta sa elevator. Hey! Shit! Nakatakbo na kami sa elevator at pinindot ni Neri ang button. Tumakbo si Jason papunta sa amin, gayunpaman, maswerte kami nang sumara ang pinto ng ilang segundo bago niya kami maabot. Narinig namin siyang kumatok sa nakasarang pinto. Bumibilis ang tibok ng puso ko, sumasakit ang likod ko at pakiramdam ko bumigay na ang mga paa ko. Hinawakan ko ang braso ni Neri habang inaayos ko ang sarili ko. Hey, okay ka lang? Nag-aalalang tanong niya. Ako ay pagod ng konti, bumuntong hininga ako. Bumukas ang pinto at napasigaw kaming dalawa nang may nakita kaming dalawang lalaki na nakatayo doon. Agad kong nakilala ang taong tumawag sa akin na isang escort sa mansyon ng mafia at naramdaman ko ang isang alon ng kaluwagan na dumagan sa akin. Bahagyang nanlaki ang mga mata niya bago sumugod na pinulupot ang braso niya sa balikat ko. Lumabas na kami ng elevator kasama si Neri sa tabi ko. Ayos ka lang ba? Talagang nag-aalalang tanong niya. Yes. No, siya ay mahina at pagod, putol ni Neri. Nasaan si Jason? Tanong ng isa pang lalaki. Third floor, sagot ko. Nakarinig kami ng malakas na kalabog bago lumabas si Jason mula sa emergency stairs, nakatutok sa amin ang kanyang baril. Huminga siya ng malalim, ngunit nandoon ang titig at determinasyon niya. Nagulat ako nang ang lahat ng mga lalaki na dumating upang iligtas kami ay tumayo sa harap ko bilang isang harang ng walang pag-aalinlangan. Ibaba mo siya, utos ng lalaki sa tabi ko. Habang inaatake siya ng iba, lumabas kami ng building patungo sa isang itim na van. Binuksan ng lalaki ang pinto at tinulungan akong umupo sa likod. Ano ang iyong pangalan? Nagtatakang tanong ko. Luis, and I'm so sorry for the other day. Humingi siya ng tawad. Ayos lang, sabi ko sa kanya. Maganda ang ginawa ninyong dalawa para manatiling alive, komento niya at napatingin naman ako kay Neri. All because of her, thank you, sincero kong sabi sa kanya. Ngumiti siya, walang problema, iyon ang ginagawa ng magkakaibigan. May gusto ka ba? Tubig, pagkain? Tanong sakin ni Luis. Wala, umiling ako. Love. Napaangat ang ulo ko sa boses ni Sebastian. Napakunot ang noo ko nang mapansin kong dumudugo ang noo niya at mukhang magulo. Lumapit siya sa akin, pinulupot ang mga braso niya sa akin bago ako hinila ng mahigpit na yakap. Ipinikit ko ang aking mga mata, tinanggap ang kanyang pag-aliw. I'm so sorry for coming so late, sabi niya, habang hinihimas ang likod ko. Okay lang ako, okay na kami, paninigurado ko sa kanya. Let's go home, mahina niyang sabi. Bibigyan kita ng nakaka-relax na masahe habang nagpapahinga ka. Kailangan mo ito, hinalikan ni Sebastian ang noo ko. To be honest, gusto ko lang nasa braso niya. Sa ngayon, nasa kwarto ako, at minamasahe ako ni Sebastian sa paa. Umuwi kaming dalawa at nagpalit. Alam ni Thalia at Alfred ang nangyari at inaliw ako ni Thalia sa isa sa mga yakap at matatamis niyang usapan. Tinanggap ko ang lahat ng buong puso. Kumuha din ako ng smoothie fruit bowl para kainin dahil nanghihina pa ako. Nilinis ni Sebastian ang kanyang noo at nilagyan ito ng band-aid. Pwede ka nang huminto, mapapagod ang mga kamay mo, sabi ko. I can keep up. Pinapanatag niya ako. Okay lang ako, tumabi ka lang sa akin, sabi ko at tumango naman siya. Naghugas muna siya ng kamay, bago siya umupo sa tabi ko, nakasandal ang likod niya sa headboard. Pinulupot ko ang braso ko sa puso niya habang nakapatong ang ulo ko sa balikat niya. Nasa pagitan din ng hita ko ang isa kong unan. Today was scary, mahinang sabi ko. Alam ko, bulong niya. Noong nagbanta siyang papatayin ang baby natin, ay pagbabayaran niya, love, sambit ni Sebastian. I felt his hand goes under my shirt and he reached to rub my belly, sinubukan kanyang saktan, pero sasaktan siya ni daddy. Tumugon ang baby ng isang sipa at nakaramdam ako ng ginhawa dahil wala akong naramdamang sipa mula nang mangyari ang insidente sa opisina. Tinagilid ko ang ulo ko para tumingala sa kanya, ayoko ring masaktan ka. Itinaas niya ang kamay niya at hinaplos ang pisngi ko. I love you. Napangiti ako, I love you too. Pero seryoso ako.
I dead planned, 29th week. Pagkatapos ng insidente na nangyari sa opisina, tumagal ng ilang araw para makaget over ang lahat. Alam kong nakakatrauma ang araw na iyon, kaya buong linggo ay hindi ko pinilit ang sinuman na magtrabaho. Ipinagpaliban ko pa ang bawat deadline at meetings. Dumating na ang mga pulis para mag-imbestiga, pero si Sebastian ang humawak dito. Dumating ang buong opisina, maging ang mga tao mula sa opisina ni Leo para magbigay ng munting pagpupugay sa mga security guys na nasawi. Ngayon, mayroon kaming nameplate na may mga pangalan ng dalawang security guys sa dingding sa tabi ng main counter. Naglagay si Sebastian ng mga bagong security guys na dating nagtatrabaho para sa kanya sa mansyon para sa kaligtasan ko. And for Jason, Sebastian never told me what happened to him, and honestly, the far Jason stays, the better it will be. Ngayon ay nanatili kami ni Sebastian sa bahay upang palamutihan ang nursery ng aming baby. Mula noong nakaraang linggo, kami ay pumupunta sa mga baby store upang tingnan ang mga kasangkapan at mga gamit ng baby para sa silid ng nursery. Bumili kami ng maraming kailangang gamit at mga pampalamuti na bagay na neutral na kulay. Ang pamimili ay isang magandang distraction mula sa nangyari sa opisina. Ang napili naming kwarto para sa nursery ay isang guest room na malapit sa sala sa itaas at mas malapit sa aming master bedroom. Ang una naming ginawa sa umaga, actually ang ginawa ni na Alfred at Sebastian, ay tinanggal lahat ng furniture sa kwarto. Lahat ay nakaimbak sa bodega. Buti na lang nasa maayos na kalagayan ang carpet at ang pader, kaya hindi na namin kailangang baguhin ang mga iyon. Nang matapos sila, dinala nila ang lahat ng binili namin sa silid at sinimulang i-set up ang mga ito, ang papalit-palit na mesa, ang crib, ang table lamp, ang malaking lamp. Isinabot pa nila ang isang salamin, ang mga bagong kurtina at ilang mga larawan. Umupo kami ni Thalia sa carpet sa isang sulok at nagayos ng ilang damit ng baby, kumot ng baby, kumot at medyas ng baby na kakailanganin naming labhan mamaya. Naglagay ako ng isa pang onesie sa pile bago tumingin sa mga lalaking nagtatrabaho. Pareho nilang sinusubukang malaman kung saan ilalagay ang lahat ng maayos. How about we put the fake tree by the window and shift the lamp on the other side? Pwede naman yung upuan sa harap ng bintana, I suggested. Iyan ay maaaring gumana, tumango si Alfred. Subukan natin, dagdag ni Sebastian. Inilipat nila ang mga gamit at mas maganda ito. That was a lot of work, how about we take a food break? Tanong ni Alfred kaya napangiti kami. Iinitan ko ang pagkain, sabi ni Thalia habang tumatayo. We can wash this tomorrow, sabi sa akin ni Thalia sabay turo sa basket ng mga damit ng baby. Tumango ako, lumabas ng kwarto sina Alfred at Thalia habang nagtagal kami ni Sebastian. Nakatingin lang kaming dalawa sa kwarto ng nakakatuwang. Napakaganda talaga. Ilang linggo pa at hindi magiging ganito katahimik ang kwartong ito, sabi ni Sebastian na ikinangiti ko. Lumapit siya sa akin at itinaas ko ang mga braso ko para mahila niya ako. Ang pag-upo ay madali ngunit ang pagbangon, ito ay isang pag-eehersisyo. Pinulupot ko ang mga braso ko sa likod niya, sinandal ko ang ulo ko sa dibdib niya. Naramdaman kong hinalikan niya ang ulo ko bago niya ako niyakap. Gusto mo bang lumangoy mamaya? Tinanong ko siya. Sure, sang-ayon niya. Nang pumunta kami sa aming appointment upang suriin ang baby, iminungkahi ng doktor na lumangoy ako at manatili sa tubig upang maibsan ang sakit ng likod ko. Sa ngayon, lunch muna tayo, sabi niya bago kami humiwalay. Pareho kaming bumaba sa dining area. Nasa may table na sina Thalia at Alfred naghihintay sa amin. After lunch, pumunta na kaming dalawa sa room namin. Humiga ako sa kama para i-relax ang likod ko pero natulog ako ng buo. Pagkagising ko, nasa tabi ko na si Sebastian habang nagtatype sa laptop niya. Naka-swim shorts na siya kaya pumunta na ako sa banyo para magpalit ng cute na swimsuit. Let's go, sabi ko habang papalapit sa kanya. Tumingala siya at tumango bago isinara ang laptop. Bumaba na kaming dalawa at pumunta sa pool. Si Sebastian ang unang sumisid sa malamig na tubig, habang ako naman ay nag-baby steps para ma-adjust ang katawan ko sa temperatura. Pagkapasok ko, lumangoy ako nang nakatalikod na pinalutang ang katawan ko. Si Sebastian ay nag-swimming sa paligid habang ako ay nanatiling malapit sa gilid, lumulutang ng payapa. After what seemed like hours, naramdaman ko si Sebastian sa tabi ko. Iminulat ko ang aking mga mata nang maramdaman ko ang labi niya sa aking tiyan. Nilagay niya ang braso niya sa ilalim ng likod ko bago ako hinila papunta sa kanya. Inayos ko ang sarili ko habang nakahawak sa balikat niya. Ngumiti siya sa akin bago hinalikan ng maraming beses ang labi ko.
All loving today ha, pangasar ko sa kanya. Ngumisi siya, when am I not? Bago pa ako makasagot ay inilapit niya ang mukha niya sa leeg ko para mag-iwan ng ilang halik, habang pinulupot ko ang braso ko sa leeg niya. Napangiwi ako nang maramdaman ko ang masakit na sipa sa tagiliran ko. Biglang huminto si Sebastian, nakatingin sa akin na nag-aalala. Nakapikit ako sa kanya, kaya malaki ang posibilidad na maramdaman niya iyon. Ano? Tanong niya, naramdaman mo rin ba? Tinanong ko siya. Kumunot ang kanyang kilay, no. Ang munti mong munchkin ay sinisipa lang ang tagiliran ko, sabi ko sa kanya. Tumawa siya, may nagseselos na lahat ng atensyon ay nakukuha ni Mommy. Inikot niya ako, ang likod ko ay nakaharap sa harap niya, bago inabot para kuskusin ang tiyan at tagiliran ko. Ang iyong mga kamay ay laging gumagawa ng mga kababalaghan, wala akong pag-iisip na komento. Hindi ko namalayan na nasabi ko na pala ito ng malakas, hanggang sa naramdaman kong umiling siya at narinig ko ang tawa niya. Ang swerte mo nasa pool tayo, mahina niyang sabi, sabay lapit sa tenga ko, napasigaw ako ng kagati niya ang earlobe ko. Swerte kung nasa kwarto tayo, itinama ko siya. Hindi ako ang nagsasalita pero mas parang hormones ko ang nagsasalita. Oh Lord, daing niya kaya napangiti ako. Kaninang umaga nagising ako sa amoy ng waffles. Naisip ko na baka nananaginip lang ako, o baka nag-crave ako, pero nagkamali ako. Dahan-dahan kong iminulat ang mga mata ko, at nakita ko si Sebastian na naglalagay ng ilang gamit sa kama, habang nakaupo sa tabi ko. Good morning, sabi ko sa aking morning voice. Lumingon siya sa akin, at binigyan ako ng isa niyang signature smile. Good morning love, binati niya ako. Anong ginagawa mo? Nagtatakang tanong ko. Well, first of all, happy birthday. He wished me bago sumundal para halikan ang labi ko. And I have a few things for you. Idinagdag niya. Dahan-dahan akong bumangon, at sinandal ang likod ko sa unan ko. Inabot niya sa akin ang isang magandang red roses bouquet. Salamat, ngumiti ako. Hinawakan ko ito, at dinala sa ilong ko para maamoy ang pabango nito. Nagluto din ako ng kaunting almusal para sa iyo, sabi niya na ikinagulat ko. Hindi ko siya nakitang nagluluto, hindi ko alam kung paano siya magluto. Ipinagluto mo ako, gulat kong ulit. Tumawa siya, oo, kahit si Talia ay may kaparehong ekspresyon sa iyo, nang matagpuan niya ako sa kusina. Tumawa ako, masisisi mo ba kami? Inilapag niya ang tray sa tabi ko. Alam kong amoy ko ang waffles, komento ko. Kinuha ko ang tinidor, at sumandok ng isang piraso ng waffle. Sana masarap, nakita ko sa Google yung recipe. Inamin niya. Tikman natin. Ang sarap talaga, sabi ko sa kanya at mukhang proud siya sa sarili niya. Kumuha ako ng isa pang scoop at pinatikim sa kanya. Tumango siya bilang pagsang-ayon. Natapos naming pareho ang buong tray sa loob ng 30 minuto. Nang matapos kami, naglakad siya papunta sa closet at pagkaraan ng ilang minuto, naglakad siya pabalik na may dalang nakabalot na regalo. Isa itong malaking kahon. Sana magustuhan mo, sabi niya habang inabot sa akin ang regalo. Kinuha ko ito at binuklat. Oh my God, napabuntong hininga ko. Pinasadahan ko ng daliri ko ang kwintas. Gusto mo ba? Kinakabahang tanong niya. Gustong gusto ko ito, ngunit hindi mo kailangan. Kung hindi kita ay spoil, anong klaseng asawa ako? Sambit niya. Ibinaba ko ang kahon, bago gumapang sa kanya at ipinulupot ang mga braso ko sa leeg niya. Hinalikan ko siya sa cheeks. Thank you for everything. Pinulupot niya ang mga braso niya sa bewang ko, hinigpitan niya ang pagkakahawak. You're welcome love, hinalikan niya ang labi ko. Marami akong natanggap na wishes mula sa lahat. May mga galing sa opisina, may mga galing sa mga kaibigan namin. Nakuha ko pa ang picture ni Arya na may hawak na written note ng happy birthday. Talagang ginawa nito ang araw ko. Naidlip ako sa hapon at nagising ako sa mga ingay sa gilid ko. Iminulat ko ang aking mga mata at nakita ko si Sebastian sa telepono, sinusubukang magsalita ng mahina habang may kausap siya sa pamamagitan ng telepono. Wala akong pakialam, pahayag niya bago ibinaba ang tawag. Bumuntong hininga siya, sabay hagis ng phone niya sa kama. Anong nangyari? Tanong ko sa kanya, nakuha ko ang atensyon niya. Ibinaling niya ang ulo niya sa akin at nanlambot ang mga mata niya. Nagkaroon ng insidente ng sunog sa isa sa mga bulwagan ng bayan. Maraming tao ang nasugatan at kasama nila, nandyan ang aking mga magulang, ang iyong mga magulang at ang ina ni Carter. Paliwanag niya.
Lahat sila nasugatan. Itinanong ko. No, ang mama lang ni Carter. Nasa ospital siya, sagot niya. Pinagsalubong ko ang kilay ko. Hindi maaaring ito ang dahilan kung bakit siya galit na galit. Bakit ka nagalit? Tanong ko. Kasi tumawag lang ang mommy ko at sinabi niya sa akin kung gaano ako ka-irresponsible sa hindi pagbisita sa kanila sa ospital, sabi niya sabay tawa ng walang kwenta. Oh, hindi ba dapat tingnan natin ang mama ni Carter? I suggested. Tumango siya, I was thinking about that. He's my friend and I should go there, para tingnan kung may kailangan ang mama niya. Kung kinakailangan tatawagin ko ang isa sa family doctors ko. Pwede ba akong sumama sa'yo? Tinanong ko siya. It's your birthday. I don't want you to spend it in the hospital, sinabi niya. It will be fine. Nakarating kami sa ospital, at tinahak namin ang daan patungo sa silid kung saan nagpapahinga ang lahat ng mga nasunugan. Hinintay kami ni Carter sa may pintuan, at dinala niya kami sa kanyang ina. Kamukhang-kamukha ni Carter ang kanyang ina. Nakasuot siya ng oxygen mask at may benda sa kaliwang braso. Nakapikit ang mga mata niya dahil wala siyang malay. Kung may kailangan ka, sabihin mo sa akin. Narinig kong sabi ni Sebastian kay Carter. I will, thank you for coming, sincere na sabi ni Carter. Nagtagal kami ng halos 10 minuto bago kami nagsimulang maglakad papunta sa main door. Pero napatigil kami ng may pamilyar na boses. Sebastian. Lumingon kami at nakita namin si Hannah na nakatingin sa amin. Lumipat ang mga mata niya sa tiyan ko at sa hindi malamang dahilan, bumalik ang takot na naramdaman ko nung inatake kami ni Jason. Siya ay may parehong hitsura sa kanyang mga mata na mayroon si Jason. Napahawak ako sa braso ni Sebastian. You came. Napatingin kami sa right side at nakita namin ang parents namin. Nandyan sina Tita Divina, Mr. Alvaro, mami ko at daddy ko. Napatingin silang lahat sa amin bago tumingin sa sarili kong buntis. Mukhang hindi naman sila nasaktan, ngunit nakakabit sila sa ilang makina at magkatabi ang kanilang mga kama. Not for you, sagot ni Sebastian kay Tita Divina. What is this? Why didn't you tell anyone? Sabi ni Tita Divina, sabay turo sa akin. Alam ng lahat ng crew sa amin at naniniwala ako na sapat na yun. Sometimes strangers tend to do more harm than good, tuyong sagot ni Sebastian. Itinuring mo kaming estranghero, this time si mami na ang nagsasalita. Anong araw ngayon? Simpleng tanong ko sa kanya. Kumunot ang noo niya, Tuesday. Birthday ko, sagot ko na nagpapatunay sa punto ni Sebastian. Ibinuka ni Tita Divina ang kanyang bibig para magsalita, ngunit pinatahimik siya ni Sebastian, this is a hospital. Everyone is resting and need silence. He then looked down at me. Let's go home, love. Tumango ako at tumalikod na kami para maglakad pabalik sa sasakyan. Habang naglalakad kami palayo sa ospital at kay Hannah, gumaan ang pakiramdam ko at nawawala ang takot. Ngayon ay sa wakas ang aming baby shower. Wala kaming gender reveal kaya excited ako for today. Since we were having a photoshoot session for the baby shower, we decided to go to a reserved park where we will have both the photoshoot and the baby shower. Nauna kaming nakarating ni Sebastian sa venue ng 1 oras para magkaroon kami ng oras para makapag-picture ng marami. Naglibot kami sa parke, malapit sa mga fountain at sa pinalamutian na lugar ng baby shower. Nang matapos na kami sa photoshoot, naglakad ako papunta sa sitting area at umupo para i-relax ang mga paa ko. Mula noong nakaraang linggo, napansin ko na ang aking mga paa ay mabilis na namamaga kapag ako ay masyadong tumayo. Hey! Napatingin kami sa entrance at nakita namin si Thalia at Alfred na papunta sa amin. Pareho silang may hawak na cute na gift bag. Ito ay isang regalo para sa iyo, sabi ni Thalia bago ibinigay sa akin ang 2 bag. Nagpasalamat ako sa kanya, bago niyakap siya ni Alfred. I'll keep it on the empty table, sabi ni Sebastian at tumango ako. Kinuha niya ang mga bag at pumunta sa mesa. I like the decorations, komento ni Thalia habang lumilingon sa paligid. Me too, they did a good job, dagdag ko. Makalipas ang ilang minuto, nagsimula na ang lahat. Nandyan sina Karen, Arya, Leo, Carter, Neri, Alicia at Adam. Inabutan ako ng lahat ng gift bag, puno na ang bakanteng lamesa. Dumating si Carter na may dalang malaking kahon.
Tinakpan niya ang mga gilid ng ilang pambalot na papel dahil may mga larawan sa kahon. No Pikang, pwede mong buksan sa bahay, sinabi niya sa amin. Kung boring naman, bibigyan ka pa ng trabaho bukas. Mapaglarong babala sa kanya ni Sebastian. Humalakhak si Carter, hindi ka mag-e-enjoy dito, pero mag-e-enjoy ang baby. Nag-iwan sa amin ng medyo curious. Si Leo ay bumili ng maraming maliliit na gift bags, at alam kong sinadya niya itong inisin ako gaya ng ginawa ko sa kanya noong ipinanganak si Arya. Karma is a bitch, sista. Ngumiti siya bago ako niyakap. Kung hindi lang ako ganito buntis, pinakita ko sa iyo kung gaano kakulit ang kamao ko, sabi ko sa kanya. Ngumisi siya at hinalikan ang aking noo. Isa-isa silang lumapit sa akin, at kumuha pa kami ng ilang litrato sa harap ng mga decorations. We then served dinner and at last, we cut the cake para ma-enjoy ng lahat. Tila nag-enjoy din ang baby dahil maraming beses akong sinipa sa tagiliran. Sa pagtatapos ng araw, handa na akong umuwi. Nilinis namin ang space na ginamit namin, inilagay ang bawat regalo sa kotse bago magmaneho pa uwi. Nang makarating kami, naligo ako ng mainit, nagsuot ng robe at humiga sa kama. Nakahiga ako patagilid, isang unan sa likod ko, isa pang unan sa pagitan ng hita ko at dalawa pang unan sa ilalim ng ulo ko. Ako ay komportable. Sebastian and Alfred were actually unloading the car, at sinabi sa akin ni Sebastian na ilalagay niya ang bawat regalo sa nursery room ngayong gabi. I will check them tomorrow. Kinuha ko ang phone ko at nag-scroll sa newsfeed ko habang hinihintay si Sebastian. Matagal siyang nakabalik sa kwarto. Pagpasok niya, nasa kanya ang malaking box na binigay ni Carter sa amin. Gusto mo bang buksan ito ngayong gabi? Tanong niya. Yes please, sabik na sabi ko. Tumawa siya, do the honor. Dahan-dahan akong gumulong at pagkatapos ng dalawang pagtatangka, napaupo ako sa gilid ng kama. Pumunta ako sa box at binuksan yun. Napabuntong hininga ako. Oh my God, ang cute, komento ko. Mula sa larawan sa kahon, nakita namin na ito ay isang basket crib na may net sa ibabaw. Not gonna lie, mukhang sobrang cute. May crib na tayo, sinabi ni Sebastian. Yeah, but we can put this one in our room. Kailangang matulog si baby sa atin ng ilang linggo, paliwanag ko. So I need to set up this. Pagtatapos niya at tumango ako. We can do it tomorrow, mungkahi ko. Maaga pa naman, I'll try to do it now, mukhang madaling i-set up. Sabi niya. I can help. I volunteered. No, you stood too much today. Go back to bed and relax. Dito ko itatayo para manood ka. Ngumiti ako bago bumalik sa kama, tinanggal niya ang kahon, inilabas ang bawat piraso at nagsimulang magtrabaho. Binasa niya ang instructions at nagawa ang gawain sa isang pagsubok. I love it, ngumiti ako. Ngayon na tinitingnan ko ito, I do love it too, dagdag ni Sebastian. Dapat mong bigyan si Carter ng isang linggong bakasyon para sa thoughtful gift na ito, mapaglarong sabi ko. Sinabi niya kay Carter na kung boring ang regalo, bibigyan pa niya ito ng trabaho, pero super cute ang regalo kaya fair lang na makapagbakasyon siya. Oh love, bulong niya, shake his headlights, with a small smile on his lips. Inilabas niya ang mga kahon at mga plastic bag bago naligo. Naramdaman ko ang pagtama ng munchkin namin sa tagiliran ko, kaya medyo napangiwi ako. I rubbed the skin, gising ka na ha at parang hindi mo hahayaang matulog si mommy saglit. At tama ako, sa gabi, 3 beses akong nagising dahil walang posisyon na komportableng matulog. Nagpaikot-ikot ako, at iniba ang posisyon ng mga unan ngunit walang gamana. Ako ay pagod at bigo. Ang gusto ko lang gawin ay matulog. Gusto mo magmasahe ako, baka makatulong sa pagtulog mo, narinig kong sabi ni Sebastian sa tabi ko. Napabuntong hininga ko, okay. Naramdaman ko ang kamay niya sa ibabang likod ko, at sinimulan niya ang masahe gamit ang mga daliri niya. Napatingin ako sa table clock sa bed table ko, at napansin kong 3 AM na pala. Ipikit mo ang iyong mga mata at magpahinga. Ginawa ko. Gumalaw siya sa gilid ko, sa upper back ko, hanggang sa balikat ko. Sa kabilang banda, si Sebastian. Inulit ko ang mga steps ng 5 beses hanggang sa marinig ko ang mahina niyang hilik. Napatingin ako sa kanya, at mahimbing siyang natutulog, ilang beses ko pang ginawa ang mga steps para masiguradong mahimbing ang tulog niya. Pagkatapos ay tinanggal ko ang aking mga kamay, hinila ang kumot sa kanyang bewang bago inilipat ang kanyang unan sa kanyang likod, at sa ilalim ng kanyang mga hita.
40 weeks and 2 days. Nagising ako sa gabi para umihi. Kamakailan lamang, ako ay nagpupunta sa banyo tulad ng bawat 20 minuto. Bahagya akong nagising nang maglakad ako papunta sa banyo para gawin ang aking ginagawa. Nang matapos ako, papalabas na ako nang may naramdaman akong likidong dumadaloy sa aking mga binti. Kumunot ang noo ko bago tumingin sa ibaba. Are you kidding me? Umihi lang ako sandali. Ngayon ako ay ganap na gising. Tuloy-tuloy ang pag-agos ng likido at napagtanto kong hindi pala ito ihi. Nabasag ang panubigan ko. Finally, ang aking due date ay 2 araw na ang nakakaraan, at ang aming munchkin ay sobrang komportable sa aking tiyan na ang paglabas ay tila hindi isang pagpipilian. 4 na araw na ang nakakaraan, nang pumunta kami sa huling appointment ng doktor, sinabi niya sa akin na 2 centimeters dilated ako, at baka ma-induce ako. Kaya, sinubukan kong i-induce ang aking labor ng natural. Uminom ako ng maraming tsaa, kumain ng maraming snacks based sa peanut butter, saging at pinya. At ginawa namin ang parehong mga aksyon na nagdala sa akin sa sitwasyong ito, umaasa na gagana ito. Mukhang nangyari na. Pinunasan ko ng tissue paper ang tubig sa binti ko, at tumingkayad para linisin ang sahig ng banyo. Naghugas muna ako ng kamay bago naglakad papunta kay Sebastian. Niyugyug ko ang balikat niya ng ilang beses. Nagsimula ang isa sa mga contractions, at inabot ko para kunin ang phone niya para maorasan. Yes, tanong niya na inaantok pa. Nabasag ang panubigan ko, sabi ko sa kanya. Ano, napaupo siya bigla. Calm down, I'm fine but we need to go to the hospital though. Tumango siya, naglakad ako papunta sa closet para magbihis, at ganun din si Sebastian. Kinuha niya ang aking hospital bags, ang kanyang telepono at ilang mga bagay na maaaring kailanganin niya. Tumayo ako sa tabi ng salamin, tinitingnan ang sarili ko, at ang baby bump ko sa huling pagkakataon. Ready to go? Tanong ni Sebastian at tumango naman ako. Sa susunod na pag-uwi natin, wala na itong baby bump at hawak-hawak natin ang baby natin, sabi ko sa kanya na ikinangiti niya. Bumaba na kaming dalawa at nakita namin si Talia at Alfred sa may sala na naghihintay sa amin. Pareho silang nasa pajama nila as it was 1:45 AM. Lumapit sa akin si Talia at niyakap ako sa isang mainit at nakakaaliw na yakap. Magiging maayos ang lahat, ikaw at ang baby ay magiging ligtas at malusog. Hinalikan niya ako sa noo ko bago siya humiwalay sa yakap. Niyakap din ako ni Alfred bago sumabay sa amin papunta sa sasakyan. Habang uupo na kami, naramdaman ko ang panibagong masakit na contraction kaya napahinto ako sa aking kinatatayuan at napangiwi. Naupo ako sa upuan at isinara naman ni Alfred ang pinto ng sasakyan. Nagmaneho si Sebastian papunta sa ospital. Sa aming paglalakbay, nakaranas ako ng parehong masakit na mga contractions ng ilang beses, at huminga upang tulungan ang aking sarili. Andito na tayo, pagpapaalam sa akin ni Sebastian. Bumaba na kami ng sasakyan, at mabilis na kinuha ni Sebastian ang mga bag. Naglakad kami papunta sa entrance and on my way, I had to stop because of another contraction. Pinulupot ko ang isang braso ko sa braso ni Sebastian, habang naglalakad kami papunta sa emergency unit. Talagang tahimik at walang laman. Pumunta kami sa counter, at sinalubong kami ng isang matandang babae. Hi, I'm in labor, sabi ko sa kanya. I see, ngumiti siya. Ipinulupot niya ang isang bracelet sa aking wrist bago pumasok ang isang lalaki na may dalang wheelchair. Ihahatid ka niya sa kwarto mo at may pupunta na nurse, sabi sa akin ng ginang at tumango naman ako. Umupo ako sa wheelchair at pumunta na kami sa elevator. Huminto muna kami sa isang counter at kailangan kong mag-fill out ng form. Then nakarating na kami sa room namin. Tumayo ako habang inilapag ni Sebastian ang mga bag sa couch. May hospital gown sa kama, at tinulungan ako ni Sebastian na isuot iyon. Tinali ko ang buhok ko ng messy bun. Pumasok ang isang nurse, at sinimulan niya akong kabitan sa ilang mga makina habang nakahiga ako sa kama. Ang aking mga contractions ay mas regular at 7 minuto ang pagitan. Umupo si Sebastian sa couch, habang matamang nakatingin sa ginagawa ng nurse. You are still like 3 centimeters dilated, we'll have to wait for the epidural. Sabi ng nurse at tumango naman ako. Pagkaalis niya, naglakad pabalik sa akin si Sebastian, at hinawakan ang kamay ko habang nakaupo sa stool. You look pretty, komento niya, sinusubukan akong pakalmahin.
Ngumiti ako, talaga. Of course, like always, may gusto ka bang gawin ko para sa'yo? Mahinang tanong niya at tumango naman ako. Give me some kisses, sagot ko. Ngumiti siya, sige. 4 na beses niyang hinalikan ang mga labi ko bago halikan ako sa pisngi. Kung kailangan mo pa sabihin mo sa akin, kumindat siya, kaya napangiti ako. Napasigaw ako nang maramdaman ko ang panibagong contraction. Isinandal ko ang ulo ko sa likod, did the breath in and breath out steps, habang si Sebastian ay ipinahid ang hinlalaki niya sa likod ng kamay ko. I love you. I love you too, sabi ko sa pagitan ng sakit na buntong hininga. Sa kabilang banda, si Sebastian. Not gonna lie, natakot ako pero hindi ako naglakas loob na sabihin sa kanya. She's so strong for going through all this pain to bring our little munchkin to this world, I don't want to discourage her with my fear. Sa halip, gagawin ko ang lahat para pakalmahin siya. Alam kong wala akong masyadong magagawa but still, I'll try. 3 oras sa loob, siya ay nagpapahinga sa kanyang mga mata habang kinakaharap pa rin ang masakit na mga contractions. Naramdaman kong medyo nanginginig na siya, at medyo nanlamig ang mga kamay niya. Gusto mo ba ang kumot mo, love? Tanong ko sa kanya, at tumango naman siya, nakapikit pa rin. Nilalamig ako, bulong niya. Naglakad ako papunta sa bitbit naming suitcase, at kinuha ang kanyang pink na malambot na kumot. Naglakad ako pabalik sa kanya, at kinumutan siya. Salamat, sabi niya. Pagkalipas ng 2 oras, pumasok ang nurse, tiningnan siya at sa wakas ay nakuha na niya ang kanyang epidural, dahil siya ay 4 cm dilated na. Nakita kong nabawasan na ang sakit na nararamdaman niya habang nagsisimula ng magsimula ang epidural. It was now 6 AM. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong ko sa kanya. Mabuti pa ngayon pero medyo pagod na ako. Sumagot siya. Gusto mo ba ng tubig? Tanong ko sa kanya at umiling siya ng no. I'm good, sinabi niya. Kanina pa ako tinext ni Alfred para magtanong tungkol sa kalusugan niya at gayon din ang mga kaibigan at pamilya namin. Ibinigay sa akin ni Katrina ang phone niya dahil alam niyang magte-text si Neri sa kanya at mag-reply ako sa kanya. Lahat sila ay sabik na mamit ang aming munchkin. Ganun din kami. Makalipas ang ilang oras sa 1 PM, sa wakas ay 7 cm dilated si Katrina. Napagod siya, mayroon siyang ilang cubes ng yelo at tubig upang manatiling hydrated, at ang mga NARS ay pumapasok at lumalabas. Sa ngayon ay 6 PM na, at sa wakas ay 10 cm dilated na siya. Nandito ang mga nurse, nandito rin ang Dr. George namin. Sa kabilang banda, si Katrina. Kapag naramdaman mo ang contraction, itulak mo at magsisimula na tayong magbilang. Sabi ni Dr. Georgia, at tumango naman ako. Pagod na ako, pero handa akong itulak palabas ang munting munchkin na ito. Naramdaman kong dumarating ang contraction, at sinimulan kong itulak habang nagbibilang si Dr. Georgia. Gayunpaman, huminto ako sa kalagitnaan, nang pakiramdam ko ay masusuka ako. It's okay, breath. Nagpahinga muna ako ng konti, bago tumulak ulit. 1, 2, 3, 4, 5. Napahinto ako dahil hindi ako makahinga. Sorry, can't breathe, humihingal ako. It's okay, you're doing great but you need to go over the bump now. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Good job. 9, 10, breathe. I can see the head, narinig kong sabi ni Sebastian. Naramdaman kong nilagyan ako ng tuwalya ng nurse habang inaabutan ng isa pang nurse si Sebastian ng gunting. Isa pa at matatapos na. Huminga ako ng malalim at ginamit ang lahat ng natitirang lakas ko para gawin ang panghuling push out. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Here is the baby. Napuno ng malakas na sigaw ang silid. Nangingilid ang mga luha sa pisngi ko habang hawak ko ang baby ko. Congratulations, it's a baby girl. Ang baby ay natatakpan ng puting bagay at ilang dugo, ngunit siya ay napaka-precious. Pinutol ni Sebastian ang cord bago hinawakan ng nurse ang baby para linisin. She's so tiny, natulala na sabi ni Sebastian. Sumandal ako, wala akong lakas para gumalaw. Ginawa ng doktor at mga nurse ang kanilang trabaho sa akin at sa baby.
They got us cleaned. Magpahinga ka ng konti, I'll look after her, sabi sa akin ni Sebastian, bago hinalikan ang noo ko at tumango ako. Halos hindi ko na maidilat ang mga mata ko. Pagkapikit ko, nahimatay ako. Pagkagising ko, skin-to-skin contact na si Sebastian sa baby girl namin. Nakasubsob siya sa dibdib nito habang payapang natutulog. Hey, mahinang sabi ko para makuha ang atensyon niya. Tumingala siya at ngumiti. She's so tiny and precious. Ngumiti ako pabalik. Anong nangyari nung nahimatay ako? Tinanong ko siya. They check her, check you and left us to have some skin-to-skin contact. She cried for the first 15 minutes but then she got comfy and stopped. Sabi sa akin ni Sebastian. Pagod na pagod ako, kaya hindi ko man lang siya narinig na umiyak, dagdag ko. Ayos lang, kailangan mong matulog. Tumayo siya, naglakad papunta sa akin. Ibinaba ko ng konti ang gown ko para may skin-to-skin ako sa baby girl namin. Umiiyak siya ng ilang segundo habang ginagalaw namin siya, pero natigil nang hawakan niya ang dibdib ko. Hinila ni Sebastian ang kumot sa aming dalawa. I'm hungry, sabi ko sa kanya. I'll get you some food. Sinuot niya ang t-shirt niya bago lumabas. Bumaba ang tingin ko at bahagyang hinaplos ang pisngi niya. Hinalikan ko din siya sa ulo. Makalipas ang ilang minuto, gumalaw siya at dahan-dahang iminulat ang kanyang mga mata. Hi baby, mahinang sabi ko. Nakatingin lang siya sa isang lugar bago pumikit. Muli niya itong binuksan at sa pagkakataong ito ay hindi na niya ito isinara. She was so alert. Pumasok si Sebastian dala ang pagkain at nilagay niya ito sa mesa. Gising na siya, komento ni Sebastian. Oo. Narinig naming bumukas ang pinto at pumasok si Dr. Georgia. Hi again. Hi. Oh, she is awake and alert. You should start to make her latch on you. Since she's awake, she'll do it pretty soon. Sabi ni Dr. Georgia at tumango naman ako. You can put her clothes on her now if you want. Isa pa, mayroon tayong ilang tests na gagawin sa kanya. Ipinaalam niya sa amin. Sure. The nurse will come to examine her soon. Lumabas na siya at nilingon ko si Sebastian. Can you lift up the bed more? Yeah, pinindot niya ang button sa gilid ng kama at umangat ito ng kaunti. Naglagay ako ng unan sa ilalim ng aking braso bago ilagay ang baby sa position in breastfeed. Gusto mo pakainin kita? Tanong sa akin ni Sebastian. Sige, anong dinala mo? May mac and cheese, ham sandwich at avocado slices. Lahat ng paborito mo, sinabi niya sa akin. Gusto ko munang matry ang mac and cheese. Hinawakan niya ang kutsara, binuksan ang cover at sinimulan akong pakainin. I looked down and she was latching slowly, but she was doing it. I already informed everyone that it's a baby girl. Now they are all eager to meet her, at para malaman ang pangalan na pinili natin para sa kanya. Nagsalita si Sebastian. The name is as pretty as her. Ngumiti ako. Indeed. Ngayon ay 11 p.m. Pareho kaming kumain ni Sebastian, pati si baby ay pinakain at handa na kaming lahat para magpahinga. Sebastian rocks her back and forth before putting her in the crib. Hinila ko ang puting kumot sa paligid niya at hinila ang crib palapit sa kama. Nakaupo na ako pero medyo nahihirapan akong maglakad dahil masakit pa rin ako. Masarap ang pagkain na binili ni Sebastian at busog ang tiyan ko. Mayroon akong sapat na lakas upang alagaan siya sa gabi. Naramdaman ko ang pagyakap ni Sebastian sa akin at sumandal ako sa yakap niya. Pareho kaming nakaupo sa kama, nakatingin sa aming little munchkin. You are awesome and amazing, alam mo ba yun? Tanong niya, kaya napangiti ako. Salamat, inilagay mo na ba ang pangalan niya sa mga papel? Tinanong ko siya. Oo, at ito ang parehong pangalan na napagpasyahan natin kung magkakaroon tayo ng isang baby girl. Cristina Cassandra Alvaro. Ngayong araw ay sa wakas ay uuwi na kami. 2 araw kaming nanatili sa ospital at nakaka-stress. Sa unang araw, maraming tests ang ginawa ni Cassandra at ang ilan sa kanyang mga resulta ay hindi maganda. Kinailangan naming maghintay at gawing muli ang mga ito at salamat sa Panginoon na siya ay malusog at maayos. Dahil sa small complication na ito, iminungkahi ng mga doktor na kami na lang ni Sebastian ang manatiling malapit sa kanya kaya walang ibang nakakita o nakahawak sa kanya maliban sa amin. Kaninang umaga, may emergency work si Sebastian at kailangan na niyang umalis, kaya darating si Alfred para sunduin kami sa ospital.
Inayos na ni Sebastian ang mga bag namin at naglinis ng kwarto bago umalis para mas madali para sa akin. Pagsapit ng alas 4 ng hapon, bumalik ang lalaki dala ang wheelchair at pinaupo ako dito kasama ang aking baby sa aking mga bisig. Ang lalaki ay sapat na generous upang dalhin ang aking mga bag sa harap ng pintuan. Pagdating namin sa pinto, nakita ko si Alfred na nakatayo sa labas at naghihintay sa amin. Nang bumukas ang pinto, lumingon siya sa amin at inilipat ang tingin sa baby na nasa aking mga bisig. Tumayo ako at nilagay ng lalaki ang mga bag malapit sa paa ko. Salamat. She's so pretty. Nakangiting nakatingin sa kanya si Alfred. Tumingin siya sa akin. Kamusta? Ayos lang ako at handa na akong umuwi. Tumango siya, kinuha niya ang mga bag at naglakad na kami papunta sa sasakyan. Inilagay ko si Cassandra sa car seat at tumabi sa kanya bago kami hinitid ni Alfred pauwi. Mabilis ang biyahe pauwi, at least nahanap ko ito ng mabilis. Sa tingin ko ito ay dahil gusto kong umuwi sa lalong madaling panahon. Medyo naging emosyonal ako nang makita ko si Sebastian sa harap na hagdan na naghihintay sa aming pag-uwi. Pagka-park ni Alfred, lumabas ako at diretsyong naglakad papunta sa kanya. Hindi naman ako nagmamadali dahil masakit pa rin ako, pero ilang hakbang lang ay naabot ko na siya. Pinulupot ko ang mga braso ko sa bewang niya, isinandal ko ang ulo ko sa dibdib niya, habang umaagos ang luha sa mukha ko. I missed you, bulong ko. Pinulupot niya ang kanyang mga braso sa aking likod ng mahigpit na pagkakahawak. It's okay, it's over. You are home now. Naramdaman kong hinalikan niya ang ulo ko. Sino ang maglalabas sa kanya? Narinig naming tanong ni Alfred. I will, sagot ni Sebastian. Humiwalay ako at hinayaan siyang kunin si Cassandra sa sasakyan. Maingat niya itong binuhat at kinandong. Binalot ko nga siya ng kumot dahil malamig ang hapon. Lumapit siya sa akin at ipinulupot ang isang braso niya sa likod ko. Pumasok na kaming lahat sa loob. Nasa tabi ng couch si Thalia at sumugod siya sa gilid ko nang makita niya kaming papasok. Sinalubong niya ako ng warm motherly hug. I'm so happy you're back home and congratulations new mom. Salamat, niyakap ko siya pabalik. Kumiwalay kami at nilingon niya si baby. She's so pretty. Nga pala, anong pangalan niya? Curious na tanong ni Alfred. Cristina Cassandra Alvaro, proud na sabi ni Sebastian. Such a pretty name, komento ni Thalia. Gusto mo bang hawakan siya? Tanong ni Sebastian at sabik na tumango si Thalia. Inabot niya ito kay Thalia. Aakyat na ako, kailangan ko ng maligo, sabi ko sa kanila. Tulungan na kita, dagdag ni Sebastian. Umakyat na kami pareho, at tinulungan niya akong mag-shower. Nagsuot ako ng night dress dahil ayaw kong magsuot ng kahit anong shorts o pants. Nagsuot ako ng grandma underwear na talagang komportable. Pagdating sa kwarto, inayos ko ang aking mga unan ayon sa gusto ko. Gayunpaman, bago umupo, naramdaman ko ang pagyakap ni Sebastian sa akin mula sa likuran. Nakapulupot ang mga braso niya sa itaas na bahagi ng katawan ko, ingat para hindi ako masaktan. Nilagay ko ang mga kamay ko sa mga braso niya, nakasandal sa kanya. I love you, wika niya. Napangiti ako, I love you too. Pinapamper niya ako ng mga halik na sobrang na-appreciate ko. Namiss ko siya at parang droga ang mga halik niya. Kumain ka ng maaga tapos magpahinga ka, iminungkahi niya. Oo, at kailangan ko ring pakainin si Cassandra, dagdag ko. Nagdala na ako ng ilang diaper, onesies at baby wipes sa kwarto natin. Sabihan mo ako kung may kailangan pa tayo ngayong gabi, sabi niya, at tumango naman ako. Nakarinig kami ng katok bago bumukas ang pinto. Pumasok si Thalia at Alfred kasama si Cassandra sa mga bisig ni Alfred. Handa na siya para sa kanyang gatas, tumawa si Thalia. Umupo ako sa kama, naging komportable. Naglipat ako ng unan sa ilalim ng braso ko bago inabot sa akin ni Alfred si Cassandra. I'll bring your dinner, sabi ni Thalia at tumango ako. Pagkalabas nila, I breastfeed Cassandra. Sa kalagitnaan ng pagpapakain, I pulled her away and burped her, before giving her some more milk. Samantala, inayos ni Sebastian ang kanyang basket crib para sa gabi. Naglakad siya papunta sa gilid ko na may hawak na medicinal cream sa kamay niya at binigyan ko siya ng nagtatanong na tingin. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ko na namamaga mula sa karayom at minasahe ng cream ang likod. Anong gagawin ko kung wala ka? Tanong ko. Ngumiti siya. I'm just trying to be the best husband. Ang kanyang kabangisan ay nagpaikot sa aking mga mata bago nagpakawala ng tawa.
Nang siya ay pinakain, iniabot ko siya kay Sebastian habang siya ay desperadong naghihintay na hawakan siya. Pumasok si Thalia dala ang pagkain ko at nagpasalamat ako sa kanya bago kinain ang aking sopas na may kasamang garlic bread. Alam kong pagod ka pa sa ospital, kaya sa guest room ako matutulog ngayong gabi. Tutulungan kita sa gabi, sabi ni Thalia habang binibigyan ko siya ng pasasalamat na tingin. Thank you. My pleasure. Nagpatuloy ako sa pagkain, paminsan-minsan ay napapasulyap ako kay Sebastian. Mukhang komportable at mainit talaga si Cassandra sa yakap ng daddy niya. Nang matapos ako, inabot ko kay Thalia ang tray bago ako nagayos sa aking mga unan. Inihiga ni Sebastian si Cassandra sa kama, hinila ang kumot niya malapit sa tagiliran niya. Binabantayan siya nito. Dahil natutulog siya, pumikit ako at natulog hanggat kaya ko. Mas masarap siyang matulog ngayong gabi. Parang 3 beses lang siyang nagising, at minsang pinakain ko siya ay nakatulog na ulit siya. Kasalukuyan akong nasa banyo at naghahanda. It was 8 AM and Cassandra was with her dad on the bed chilling. Binuksan niya ang kanyang mga mata, at matamang nakatingin siya sa kanyang daddy habang kausap siya ni Sebastian, at masasabi naming nakilala niya ang boses ng kanyang daddy. Kagabi mas maganda ang tulog niya kaysa sa ospital. Sa ospital, nagigising siya tuwing 2 oras na umiiyak at gustong yakapin. We didn't mind na hawakan siya, pero nakakapagod. Masaya ako na nakatulog siya ng matiwasay kahapon. Gaya ng sinabi ni Thalia, pumunta nga siya para tulungan ako sa gabi. Pati si Sebastian ay nagising para bantayan kami. Nagbihis ako ng kaunti dahil pupunta ang mga kaibigan at pamilya namin para makita si Cassandra ngayon. Hindi pa nila alam ang pangalan niya, kaya parang name reveal din. Bumalik ako sa kwarto at naabutan ko si Sebastian na kinakandong ang little munchkin namin habang may kausap siya sa phone. Narinig kong kumakalamang tiyan ko dahil sa gutom na. Hindi pa kami nag-breakfast. Sinenyasan ko si Sebastian na bababa na ako at tumango naman siya. Bumaba na ako, ngunit napahinto ako sa aking paglalakad sa kalagitnaan ng hagdan nang dumapo ang mga mata ko sa sala. May mga bouquet ng pulang rosas kung saan-saan at ito ay malalaking bouquets. Bumaba ako habang nakahawak sa railing. Thalia, tawag ko. Yes dear, narinig kong sagot niya. Huminto ako sa unang bouquet. Sino ang nagpadala ng lahat ng mga bouquet na ito? Tanong ko. Pumunta siya sa sala, nakatapis ang apron sa bewang niya at may hawak na tuwalya. Ilan ay galing sa mga miyembro ni Sebastian mula sa mansyon, ang iba ay mula sa opisina mo, at itong 3 nasa gilid ay mula sa iyong mga magulang, sa kanyang mga magulang at kay Hana. Ipinaliwanag niya. Pinadalhan kami ni Hana ng bouquet. Hana, inulit ko. Oo, nilagay ko sa gilid kaso may laman, pag-amin ni Thalia. Iyon ay isang bagay na sana ay ginawa ko rin. Well, nagulat ako na lahat ay nagpadala sa amin ng isang bouquet, pagtatapat ko. Siya'y ngumiti, halika, nakahanda na ang almusal. Pumunta ako sa dining area at umupo. Bumaba si Sebastian kasama si Cassandra, at nang dumapo ang mga mata niya sa sala ay huminto ito at nagtaas ng kilay. Nagpatuloy si Thalia at ipinaliwanag sa kanya ang lahat. Tanggalin mo yung bouquet na pinadala ng parents ko at ni Hana. Ito ang una niyang sinabi. Okay, tumango si Thalia. Inilagay ni Sebastian si Cassandra sa baby basket na nasa couch, at nilagyan siya ng maraming pillow barrier. Hindi siya pwedeng gumulong, hindi siya mahuhulog, sabi ko sa kanya. Nagkibit balikat siya, just for safety. And yes, si Sebastian ang pumili ng outfit niya ngayon. Pareho kaming kumain ng almusal habang si Alfred ay nakaupo sa tabi ni Cassandra, nakatingin sa kanya. It was 3 PM and I was on the bed breastfeeding Cassandra. Gumalaw siya ng kaunti, at hinila ko siya palayo bago siya dumighay. Nakarinig ako ng katok sa pinto bago ito bumukas. Sumingit si Alicia at minsang nakita niya ako, tuwang-tuwa siyang pumasok. Nasa likod niya si Adam. Oh my God, bulong niya habang nakatingin kay Cassandra. We bought a little gift, sabi niya bago inabot sa akin ang isang box. May picture sa taas, kaya hindi ko na kailangang buksan para makita ang loob. Salamat. Nang masigurado kong nag-burp siya, inihiga ko siya sa kandungan ko para makita nila. Gusto mo bang hawakan siya? Tanong ko sa kanya, at tumango naman siya. Umupo siya sa gilid ng kama, at inilagay ko si Cassandra sa kanyang mga bisig. So tiny and pretty, komento ni Adam.
Makalipas ang ilang minutong pagkakahawak sa kanya, iniabot siya ni Alicia kay Adam, na maingat na yumakap sa kanya. Pumasok si Sebastian sa kwarto, at napangiti nang makitang hawak siya ni Adam. Ngayon ay isang tanawin na hindi ko akalaing makikita ko, biro ni Sebastian. Inilimot ni Adam ang kanyang mga mata. Ang susunod na dumating ay si Carter. Dumating talaga siya na may dalang teddy bear sa kanyang mga kamay. "That's cute," komento ni Alicia. It was. Ibinigay ni Adam si Cassandra kay Carter, at niyakap niya ito ng mahigpit. Nakita ko ang isang maliit na ngiti sa kanyang labi, habang nakatitig sa kanya. Mukhang hindi siya totoo, he blurts out, kaya tumawa kami. Parang totoo nung tinulak ko siya palabas. Ang sumunod na sumama sa amin ay si Neri. Bumili din siya ng regalo sa kanya. Inabot niya sa akin ang box at binuksan ko yun. Nakita ko ang mga ito online at kailangan kong bilhin ang mga ito, tumawa siya. Salamat, ngumiti ako. Ang blanket na ito ay ginagamit para sa mga pictures. Maaari itong maging daily pictures, weekly pictures or monthly pictures, keeping an update on the baby's growth. Hey, isang tanong, panimula ni Carter at tumango ako. Anong pangalan niya? Ano ang pangalan niya? Nagsimulang magtanong ang lahat. Cristina Cassandra Alvaro, sabi ni Sebastian. That's a nice name. Cassandra, I love it. Alas 4:30, umalis na silang lahat. Pinakain ko ulit si Cassandra at natulog ulit siya. Kailangang umalis ni Sebastian para magtrabaho sa mansyon, kaya noong natutulog si Cassandra ay natulog na rin ako. Sa wakas, bandang 6:15 PM, dumating sina Leo, Karen at Arya. Sakto naman sila dahil gising na si Cassandra at tumitingin sa paligid. Congrats mommy, niyakap ako ni Karen, at niyakap ko naman siya pabalik. May inabot din siya sa akin na regalo sa basket. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong sa akin ni Leo. Okay lang ako, I got a lot of help, sabi ko sa kanya. That's nice. Hinawakan ko si Arya at ngumiti siya, bago sinandal ang ulo niya sa balikat ko. Habang ginagawa iyon ay dumapo ang mga mata niya kay Leo na nakahawak kay Cassandra. Biglang inangat ni Arya ang kanyang ulo. Hey, that's your little cousin, sabi ni Karen habang hinihimas ang likod ni Arya. Si Arya ay napakaliit upang maunawaan kung ano ang nangyayari, ngunit hindi niya gusto ang kanyang ama na may hawak na isa pang baby, at nagsimula siyang sumigaw at umiyak. Inabot ni Leo ang baby kay Karen, bago kinuha si Arya. Agad siyang tumigil sa pag-iyak. 2 months later. Lumipas ang 2 buwan, and I have been working from home. I reschedule my work time and family time, para makapag-focus ako sa dalawa, nang hindi napapabayaan ang alinman sa mga ito. Sa nakalipas na 2 buwan, mas nakilala ko si Cassandra. Nakikilala ko na ngayon ang kanyang gutom na iyak, ang kanyang inaantok na iyak, ang kanyang pag-iyak sa akin, at ang kanyang pagod na pag-iyak. Gustong-gusto niyang matulog na may kumot sa mukha. Minsan kailangan kong ilagay sa noise machine para makatulog siya ng matagal. Kung siya ay natulog ng mas kaunti kaysa sa kanyang karaniwang oras, siya ay nagiging masungit bago matulog. Si Sebastian ay working from home rin dahil siya ay nasugatan sa trabaho at siya ay may bandage sa braso. Kalahati ng oras niya ay nagtatrabaho siya sa kanyang laptop o sa kanyang telepono, at ang kalahati ng kanyang oras, nakayakap siya kay Cassandra. Ngayong umaga mayroon akong 2 online meetings, kaya kailangan kong magbihis. After lunch, pumunta ako sa laundry room at naglaba kay Cassandra. Inilagay ko muna lahat ng puting damit niya para labhan, bago ilagay ang may mga kulay. Pagkatapos ay hinugasan ko ang mga bote niya bago ilagay sa steam machine. Nagsimula akong bigyan siya ng mga bote sa araw para makapag-adjust siya kung sakaling maubusan ng gatas ang boobs ko o magkaroon ako ng regla. Naglakad ako pabalik sa aking silid, at nakita ko ang baby girl na natutulog pa rin sa kanyang basket crib. Naka-on ang noise machine. Si Sebastian ay walang shirt sa kama at nagbabasa ng ilang papel, ang kanyang nasugatan na braso sa kanyang tagiliran. Binigyan siya ni Dr. Smith ng bed rest sa loob ng 2 linggo, at nakakagulat na hindi niya ito tinanggihan. Medyo alam ko na ang dahilan. Hey, mahinang sabi ko. Tumingala siya at ngumiti. Hey. Sa kabilang banda, si Sebastian. Naglakad siya palapit sa gilid ko. Busy ka ba? Na, umiling ako, bago iniligpit ang mga papel na hawak ko. Sigurado ka ba? Tanong niya, at tumango naman ako. Yes darling, pagkumpirma ko. Okay, bahagya siyang yumuko, at sinimulang hilahin pataas ang kahabaan ng kanyang damit. Nagulat ako nang lumuhod siya sa kama at inihagis ang isang paa niya sa tagiliran ko. Pumatong sa hita niya ang walang sugat kong kamay.
Yumuko siya at dumampi ang labi niya sa labi ko. Ngumiti ako bago siya hinalikan pabalik. Sinadya kong kinagat ang ibabang labi niya para makapasok sa loob ng bibig niya. Pareho kaming natigilan nang makarinig kami ng mahinang sigaw. Humiwalay kami at tumingin sa crib. Dahan-dahang nagising si Cassandra. "Please sleep a little more," dasal ni Katrina sa mahinang boses. Gayunpaman, nagsimulang umiyak si Cassandra. Bumuntong hininga si Katrina, bumagsak ang kanyang balikat. Tumawa ako, masyado siyang nakatulog ngayon. Alam ko, humiwalay siya sa akin, at kinuha siya mula sa basket crib. "Hi, did you have a nice sleep?" "Of course you did. Look at those cheeks." She kissed her cheeks bago nilagay si Cassandra sa dibdib niya. Sa kabilang banda, si Katrina. Umupo ako sa kama, breastfeeding Cassandra. Kadalasan, pagkatapos ng kanyang pagpapakain, inilalagay ko siya sa stroller at naglakad-lakad sa backyard na hinahayaan siyang magkaroon ng kaunting sikat ng araw at tumingin sa paligid sa mga puno. Ang kanyang stroller ay ang Infant One, kung saan nakahiga lang siya at nakatingin sa sky. Andan din yung cup na pwede kong hilahin sa kanya kung maiinitin siya. Nang matapos siya, inihiga ko siya sa kama at kinausap lang siya ng 15 minuto. Nakatitig lang siya sa akin, at minsan ngumingiti siya. Hinawakan ko siya sa braso, bago ako bumaba. Tinapos ni Sebastian ang kanyang trabaho sa itaas, para maya-maya ay makayakap siya rito. Inilagay ko siya sa stroller at naglakad-lakad sa backyard. Minsan si Natalia o Alfred ang sumasama sa amin. Makalipas ang 30 minuto, nasa banyo na ako, at inihanda ang kanyang shower. Bumili ako ng isa sa flower shower bed kung saan siya makahiga, at madali ko siyang maliliguan. Mahilig siyang maligo ngunit ayaw niyang lumabas dito. Dahil malamig nitong mga nakaraang linggo, nag-set up ako ng mini station sa banyo. May malambot na carpet sa ground at naglagay ako ng heater na hindi masyadong malapit, ngunit sapat na malapit upang uminit ang lugar. Tapos yung damit niya, lotion at pabango niya na inilagay ko sa gilid. Minsang binalot ko siya ng tuwalya, napaiyak siya. Alam ko, ayaw mong lumabas, pero bibigyan ka ni Mommy ng magandang masahe para makabawi, kumuhay ako. Umupo ako, pinag-cruise ko ang aking mga paa bago siya inilagay sa malambot na carpet. Pinatuyo ko siya habang gumagawa siya ng ilang ingay ng baby. Alam kong mainit siya dahil hindi siya umiiyak. Nilagyan ko siya ng lotion at nagmasahe ng konti sa katawan niya. "You love it, huh? Yeah you do. Look at your cheeky smile." Nilagyan ko siya ng diaper, nagsuot ng cute na onesie bago nilagyan ng bini ang ulo niya para mainitin siya. Binuhat ko siya sa aking mga braso at pampered siya ng mga halik. "She smells very good." Tumayo ako, naglakad papunta sa kama. Nilinis na ni Sebastian ang kama, nagpalit ng sweatpants at wala siyang suot na shirt. "Hey little one," nilagay ko siya sa dibdib niya at sumandal siya patalikod, hawak siya. Bumalik ako para linisin ang lahat. Nang matapos ako, pinakain ko siya, and rock her to sleep. Inaandar ni Sebastian ang machine sound niya bago kami lumabas ng kwarto, para makatulog siya. Karaniwan kaming tumatambay sa sala, hanggang sa maghapunan. Naramdaman kong pinulupot niya ang kamay niya sa wrist ko, bago niya ako hinila sa kabilang direksyon. Imbes na umakyat siya sa hagdan, hinila niya ako papunta sa dati kong kwarto. "What are?" Isinara niya ang pinto, bago ako hinila paharap dito, kinulong ako. "Ngayon tayo na lang," nakangiti niyang sabi. Binigyan ko siya ng nakakalokong ngiti. Sumandal siya malapit sa leeg ko, nag-iwan ng ilang halik bago pumunta sa labi ko. Ipinulupot ko ang aking mga braso sa kanyang leeg, hinila siya pababa sa aking taas habang hinahalikan ko siya pabalik. Nag-iingat ako kahit may sugat pa rin ang braso niya. Ipinulupot niya ang kanyang magandang braso sa akin, at lumipat kami sa kama. Ang iba ay isang kaligayahan. 2 years later. Kaninang umaga, nagising kami ni Sebastian ng 5 AM para maghanda para sumakay ng private jet para sa isang small family vacation. Christina Cassandra was now 2 years old, and our son Liam Hayden Alvaro was 6 months old. Dahil winter dito, napagpasyahan naming dalhin sila sa isang summer place kung saan masisiyahan sila sa kanilang sarili. Mahilig lumangoy si Cassandra, kaya pupunta kami sa isang beach. Si Sebastian ang nag-asikaso sa paggising sa mga bata, habang ako naman ang nag-iimpake ng huling minuto. "Mommy," narinig ko ang mahinang boses. Lumingon ako at nakita ko si Cassandra na nakatayo sa may pintuan, habang hawak ang teddy bear sa braso. She rubbed her eyes tired. "Come here," mahinang sabi ko. Binuhat ko siya at sinindal niya ang ulo niya sa balikat ko. I wasn't going to change their pajama as the flight was 5 hours long, medyo matutulog pa sila sa eroplano.
Kumuha ako ng damit para sa kanilang dalawa at papalitan ko sila sa private jet. Naka-hoodie at sweatpants ako. Pumunta ako sa kwarto niya at kinuha ang kumot niya. "Is there anything else you want to take?" Tanong ko sa kanya. Umiling siya ng no. "Are you sure? How about we take Lily with us?" Sabi ko, sabay hawak sa Barbie doll niya. Tinitigan niya ito at tumango. Tuwing umaga, nagiging masungit siya paggising niya at inaabot siya ng ilang minuto para maging masayahin siya. Lumabas ako ng kwarto niya kasabay ng paglabas ni Sebastian sa kwarto ni Hayden. Mas alerto si Hayden habang nakatingin sa paligid. Nakabalot siya sa kanyang Blue Stars blanket at may pinky sa bibig. "Good morning," ngiti ko sa kanya. Binigyan niya ako ng isa sa kanyang cheeky smiles. Lahat ay nakaimpake sa kotse, handa na kaming umalis. Nakarating na kami sa airport at bumaba ng sasakyan. Pareho naming binalot ni Sebastian ang mga bata ng kanilang blanket habang ang hangin ay nagyayelo at ito ay direktang umiihip sa aming direksyon. Tinulungan ni Alfred ang worker sa mga suitcases habang tumatakbo kami sa pintuan. Pagkapasok namin, umupo kami sa mahabang sofa. Natulala ang dalawang bata na tumingin sa paligid. Ito ang unang pagkakataon na sila ay maglalakbay sa pamamagitan ng eroplano. Inayos namin ang sarili namin at lumipad na ang eroplano. Nakatingin sa bintana si Cassandra habang hawak ko siya. "Now, you both sleep a little more," wika ni Sebastian. "Mommy," Cassandra let go of the couch and fell backwards, making me catch her. Mini heart attack ako sa tuwing ginagawa niya yun. Ito ay tulad ng isang pagbagsak ng tiwala, nakita niya ito sa TV, at ngayon ginagawa niya ito tuwing kasama ang lahat. "You missy need to stop doing that." Pinisil ko ang ilong niya dahilan para mapangiti siya. Sumampa siya sa akin at ipinatong ang ulo niya sa dibdib ko. Sumandal ako patalikod para bigyan siya ng space to lay down. Binalot ko siya ng blanket. "Mister, you need to sleep too," narinig kong sabi ni Sebastian. Tumingala ako at nakita ko si Hayden na nakatingin sa paligid, gising na gising. "Takpan mo yung mukha niya ng blanket," sabi ko kay Sebastian. Para sa ilang kadahilanan, ang parehong mga bata ay gustong matulog na may mga blanket sa kanilang mga mukha. Ginawa ito ni Sebastian, at naglaro si Hayden saglit bago nakatulog. Maging si Cassandra ay natutulog. 30 minuto bago lumapag ang eroplano, mabilis akong nagpalit ng damit ng mga bata at ng damit ko. Pareho silang ganap na gising at puno ng lakas. Naglakad-lakad si Cassandra at tinignan lahat ng nasa jet kasama si Sebastian na nakasunod malapit sa kanya habang pinapalitan ko ng damit si Hayden. Lumapag na ang eroplano at lumabas na kaming lahat. Hinawakan ko ang kamay ni Cassandra habang dahan-dahan siyang bumaba. Naglakad kami papunta sa isang kotse na ipinadala sa amin ng hotel at umupo. Lahat ng suitcases namin ay nasa trunk. "Mommy, hungry?" bulong ni Cassandra. "We should get breakfast before checking in," suggestion ni Sebastian at tumango ako. Nakarating na kami sa hotel at bumaba ng sasakyan. The entrance was wow. Huminto si Cassandra at yumuko para hawakan ng tubig sa sidewalk. "Can you hold him? I'll talk to the manager," sabi ni Sebastian at tumango naman ako. Hinawakan ko si Hayden sa mga braso ko at tinanggal ko ang pacifier niya sa bibig niya. "What's he doing?" sabi ko habang nakatingin sa baba. "Mommy, water," excited na sabi niya habang nakasquat para maglaro. "Don't wet yourself yet. You have plenty of time to swim and play in the water later, in a swimsuit," sabi ko sa kanya. Isang cute na maliit na simangot ang nabuo sa kanyang mukha. "Here?" tanong niya sabay turo sa tubig. Tumawa ako. "No, there is a big pool over there." "Oh." Isang sigaw ng baby ang pinakawala ni Hayden habang tuwang-tuwa niyang ginagalaw ang kanyang mga paa. Yumuko ako at hinayaan siyang hawakan din ng tubig. Nag-splash siya ng malaki, medyo nabasa kami. Humagikik si Cassandra. "Can I play in now?" Pilyong tanong niya. These two, I swear, they unknowingly help each other to get what they want. Buti na lang at bumalik si Sebastian. Ginawa ni Sebastian ang kinakailangang pag-aayos para kunin ang mga suitcases namin sa aming kwarto, habang pumunta kami sa malapit na restaurant para mag-almusal. Napabuntong hininga si Cassandra. "Beach. We will eat first, get our belly full, relax, then we will go swimming," paliwanag ni Sebastian sa kanya. Parang hindi siya pumayag. Nanatili siyang tahimik habang nakatingin sa dagat. Umupo kami sa isang table na malapit sa gilid at umorder ng almusal.
I want to touch it. Sabi niya, sabay hila sa braso ni Sebastian. Only touching, no swimming yet, deal. Sabi ni Sebastian, at tumango siya ng mariin. You are going to regret even suggesting this, sabi ko kay Sebastian. She promised daddy that she won't go swimming, right Cassandra? Ulit ni Sebastian, at tumango siya. He will regret this. Parehong pumunta sina Sebastian at Cassandra sa beach, at naglakad patungo sa tubig. Naglabas ako ng baby hat sa bag ko at pinasuot ito kay Hayden. Sakto namang lumingon ako para makita ko si Cassandra na nakaupo sa tubig. Ha, tama ako. Ipinatong ni Sebastian ang dalawang kamay sa kanyang bewang, umiling sa kanya. Buti na lang may towel ako sa baby bag na dala ko. Inilapag ng waitress ang almusal namin sa mesa, at kinawayan ko si Sebastian para sabihin kumain na siya. Lumapit sa akin si Cassandra, at inabot ko kay Sebastian ang tuwalya para isuot sa kanya. You are really bad at making deals, komento ni Sebastian habang nakatingin kay Cassandra. Natawa ako, sinabi ko sa'yo, you would regret this. Paano mo nalaman? Tanong niya sa akin, kasi ginagawa niya ito sa akin tuwing malapit sa pool natin, sagot ko. Pagkatapos mag-almusal, naglakad-lakad kami sa beach, at hinayaang maglaro ng kaunti ang mga bata sa buhangin. Basang-basa si Cassandra habang nagsuswimming sa kanyang damit. Sa tanghali, naglakad kami sa aming silid sa unang pagkakataon. Nagkaroon kami ng magandang living area, isang cute na outdoor space, at ang kwarto mismo ay malaki. Dumiretso na ako para paliguan si Cassandra habang nilalaro ni Sebastian si Hayden sa kama. Nang matapos, sinuotan ko siya ng cute na damit. Natapos na kaming order at kumain ng lunch sa kwarto. Pinakain ko si Hayden ng gatas at inihanda ko na siya para umidlip. Sinaksak ko ang noise machine para matulungan siyang makatulog ng mas mabilis. Napatingin ako kay Cassandra at nilalaro niya ang mga laruan niya sa gitnang table sa tabi ng kama. Come on Munchkin, time to nap. Binuhat siya ni Sebastian ng mabilis kaya napasigaw siya ng malakas. Gumalaw si Hayden pero hindi nagising. Tumabi ako kay Hayden habang pinapatulog ni Sebastian si Cassandra. Bandang 3:00 ng hapon, gising na ang lahat. Nagpalit kami ng aming mga swimsuit at naghanda ako ng isang beach bag para sa amin. Nakasuot si Cassandra ng cute na flamingo swimsuit na tugma sa shorts ng kapatid. Nagpunta kaming lahat sa beach at kumuha ng kabana para sa amin. Tamang-tama para kay Hayden na magpalamig. Nilagay ko sa isang tabi ang bag ko at nilagyan ng sunscreen pareho sina Cassandra at Sebastian. Nang matapos ko ang mukha ni Sebastian, sumandal siya at hinalikan ang labi ko bago pumunta kay Cassandra. Umupo ako sa tabi ni Hayden at pinaglaruan siya habang sinusulyapan ng dalawa sa dagat. Umungol ng malakas si Hayden para makuha ang atensyon ko. Tumingin ako sa kanya at binigyan niya ako ng isang malaking ngiti bago hinawakan ang kanyang mga hubad na paa. You are like having your toes out ha. Kinurot ko ang pisngi niya bago pumunta sa tiyan niya. Tumawa siya, sinipa ang kanyang mga paa. My little bean, inabot ko sa kanya ang isa niyang laruan at naging abala siya sa paglalaro. Isang lalaki ang dumaan na may dalang basket na puno ng niyog na kanyang ibinebenta. Pinigilan ko siya at bumili ng 3 niyog sa kanya. Nilagyan ko ng kaunti ang feeding bottle ni Hayden at hinayaan siyang matikman. Nag-make face siya nang matikman niya ito. You like it? Nagtaka ako. Ibinalik ko ang bote sa bibig niya at ininom niya ito nang hindi tinutulak palayo ang bote. Cassandra, tumingin siya sa akin at sinenyasan ko siyang lumapit sa akin. Tumakbo siya papunta sa akin. Here, taste this. Hinawakan ko ang niyog sa harapan niya habang hinahawakan niya ang straw, humigop siya at tumango sa akin. Is it good? Tanong ko sa kanya at tumango naman siya. Naglagay ako ng tuwalya sa beach bed bago ko siya hinila para maupo. Inabot ko sa kanya ang niyog. Sumama sa amin si Sebastian at kinuha ang isa pang niyog. Nang matapos kami, humiga si Sebastian sa kama habang si Cassandra naman ay umupo sa harap namin at nagsimulang maglaro sa buhangin. Hinawakan ko si Hayden at umupo sa tabi ni Cassandra. Naglagay ako ng tuwalya sa ilalim ko. Ipinatong ko ang kanyang mga paa sa buhangin at nabigla siya at nagsimulang umiyak. Hinila ko siya pabalik sa kandungan ko at tumigil siya sa pagiyak. Tumingala siya sa akin na parang sinasabing, "You are mean mom." It's okay, see. Kumuha ako ng isang dakot ng buhangin at pinaharap sa kanya. Pinag-aralan niya ito ng mabuti bago ang baby talk. Bakit parang humihingi siya ng tulong sa akin, narinig kong sabi ni Sebastian. Look at Sisi, she loves playing with the sand. Tinuro ko si Cassandra. Kinuha ni Cassandra ang isa niyang sand toys at naglakad papunta kay Hayden. It's okay, come play with me. Sabi niya kay Hayden habang inilalabas ang mga kamay niya. Nakatitig lang sa kanya si Hayden. Fine, I'll play here with you.
Umupo siya sa harap niya. Sumandok siya ng isang dakot ng buhangin at ibinalik iyon para ipakita kay Hayden na hindi ito nakakapinsala. Nanatili siyang nakatingin kay Cassandra na naglalaro ng 2 minuto bago niya sinipa ang kanyang mga paa. Bahagya ko siyang hinila pababa hanggang sa dumampi ang mga paa niya sa buhangin. Umiwas siya ng tingin pero hindi umiyak. Pinaupo ko siya at ibinaon ni Cassandra ang mga paa niya sa ilalim ng buhangin. Oh, napabuntong hininga si Cassandra, "Where are your feet?" Napangiti ako. May naramdaman akong kung ano sa likod ko at lumingon ako para makita ko si Sebastian. Umupo siya sa tuwalya sa likod ko, ang mga paa niya sa gilid ko. Pinulupot niya ang mga braso niya sa bewang ko at hinila ako pabalik bago hinalikan ang pisngi ko. Iyo, kumagikik si Cassandra. "That right there, natutunan niya ito kay Carter." "Keep playing kiddo," sabi ni Sebastian sa kanya. Bahagyang itinapat ni Sebastian ang kanyang baba sa aking balikat, ang kanyang mga braso ay maluwag na pumulupot sa akin. Nagsimula ng magkagulo si Hayden at hinila ko siya, nilinis ang buhangin sa kanyang mga paa. Hinarap ko siya papunta sa akin. Medyo namula ang pisngi niya sa sikat ng araw at nilagyan ko nga siya ng sunscreen, dinala niya ang kanyang kamay sa kanyang bibig. "Paano kung subukan natin siyang ilagay sa tubig?" Mungkahi ni Sebastian. "Kamusta ang tubig?" tanong ko. "Nako, ang init talaga," sumagot siya. "Sige, hayaan mo akong gawin ito." Gumalaw si Sebastian at hinawakan si Hayden bago naglakad papunta sa dalampasigan. "Cassandra baby, how about we put the toys back in the bag and go swimming?" Sabi ko at tumango naman siya. Tinulungan niya akong magligpit ng mga laruan bago hinawakan ang kamay ko. Naglakad kami papunta kina Sebastian at Hayden. Ang aming mga anak ay mahilig sa tubig. Siya ay nag-splash ng kanyang paa na may malaking ngiti sa kanyang mukha. Ag-swimming din ako. Nanatili kami sa tubig hanggang alas 5:30 ng hapon. Pagkatapos ay lumabas na kami at pumunta sa kwarto. Sa pagtatapos ng gabi, ang parehong mga bata ay pagod, at sila ay nakatulog ng tama at ang kanilang mga ulo ay nasa unan. Naligo kami, nagbihis at nag-dinner. Naramdaman ko ang pagyakap niya sa akin habang nakatayo ako sa tabi ng kama. Tumalikod ako at inabot para halikan ang labi niya. "I love you. I love you too." At dito na po, nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Katrina at Sebastian. Tanggapin ang mga bagay kung saan ang kapalaran ay nagbubuklod sa iyo, at mahalin ang mga taong pinagtagpo ka ng kapalaran, ngunit gawin ito ng buong puso. At lagi po nating tandaan, at sa tamang panahon, may isang taong magpapatunay sa iyo kung bakit ka para sa kanya. At kung bakit hindi ka para sa iba. Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa kanilang pag-iibigan. At muli po ay samahan at suportahan niyo po ako sa mga kwentong pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. God bless at ingat po tayong lahat.